Mr. Silent Channel. Kabanata 661 hanggang 670. Sa una ay hindi niya maintindihan kung bakit ang isang four-ringed Spirit Master ay maaaring magkaroon ng isang pangunahing battle armor, ngunit nang ipakita ni Yuanan Yahui ang kambal na espiritu, naunawaan niya. Ang soul power ng Twin Spirit Soul Master ay mas malakas kaysa sa parehong level Soul Master. Ito ang pangunahing prioridad upang suportahan siya sa pagpapanday ng matagumpay na core battle armor. Taglayin ang karamihan sa mga kakayahan ng one-word battle armor, kasama ang pagtaas ng kambal na espiritu. Pagkatapos, ang agwat sa pagitan nila ni Teng Teng ay hindi kasing laki ng naunang hinulaang. Isa pa, halatang mas malakas ang martial soul niya kaysa kay Teng Teng. Sa madilim na langit, ang unang reaksyon na ginawa ni Teng Teng ay ang paggalaw ng mabilis, maghanap ng direksyon, at pagkatapos na pakawalan ang kakayahan ng Soul Hidden Shadow, nagmamadali siyang umalis. Kailangan mo munang makaalis sa madilim na kalangitan na ito. Kung hindi, masyado akong passive. Ang madilim na kalangitan ay may maraming mga paghihigpit sa kanyang bilis, at higit sa lahat, ito ay naghihigpit sa kanyang mga pandama, hindi makapaghusga tungkol sa kalaban, paano magpapatuloy ang gayong labanan. Siyempre, wala siyang naramdamang pag-aalala sa puso niya. Sa bagay, may battle armor sa katawan niya. Habang mabilis siyang lumikas, ang kalasag na nakakabit sa sandata ng labanan ay pinakawalan upang protektahan ang kanyang katawan. Bang! Sa isang dagandong, naramdaman ni Teng Teng ang kanyang buong katawan na nanginginig. Ngunit hindi siya nagulat kundi natuwa. Tinamaan nito ang Soul Guide Shield, ibig sabihin, hanggat naglalakbay siya sa kahabaan ng kalasag sa entablado ng kompetisyon, kahit na may mapanlinlang nakakayahan ng kalaban sa madilim na kalangitan, hindi siya malito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang madilim na kalangitan ay hindi maaaring masakop ang buong 500 meter diameter na platform ng kompetisyon. Bilang resulta, muling kumilos si Teng Teng sa napakabilis, at mabilis na gumalaw sa gilid ng kalasag, at kasabay nito, itinaas ang kanyang sentido sa pinakamataas. Bigyang pansin ang mga galaw ng kalaban anumang oras. Kapag may anumang pag-atake, sasagutin niya ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, ang madilim na kalangitan sa mga mata ng madla ay nagbago sa ibang sitwasyon. Isang figure ang bumangon sa langit, ikinapakpak ang maitim na mga pakpak at lumitaw sa hangin. Kung ikukumpara sa nakaraang kakaraniwan, ang visual na epekto na hatid sa madla ni Yuan Yahui, na nagpakita ng kanyang tunay na kulay sa oras na ito, ay talagang nakamamanghang. Ang mahabang maitim na pulang buhok ay nakakalat sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang katawan ay natatakpan ng itim na baluti, isang pares ng payat at tuwid na mga hita ang nakalantad, at ang pampitis ay nasa itaas lamang ng mga tuhod. May masamang kumikinang sa kanyang mga mata, ngunit sa isang kislap ng kanyang anyo, narating niya ang gilid ng madilim na kalangitan. Pagkatapos ay nakita ng mga manunood na ang pangalawa at pangatlong espiritong tumunog sa katawan ni Yuanan Yahui ay nagniningning na ngayon. Isang dark purple magic sword ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Sa pagtaas ng armor ng labanan, ang magic sword ay 6 na talampakan ang haba at ang sword light ay higit sa 10 talampakan ang haba, na naglalabas ng mabibigat na madilim na elemental fluctuations. Kasabay nito ay biglang lumaki ang kanyang mga pakpak at bahagyang nagbago ang kanyang anyo. Ang itim na battle armor sa kanyang katawan ay unti-unting naging lavender, at maging ang kanyang katawan ay patuloy na tumangkad hanggang sa huminto ito sa 2.5 metro. Bumaba ka na. Pinalaki ang kagandahan. Ang 5 salitang ito ay hindi mas angkop na ilarawan siya. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, ang nahulog na anghel ay darating. Hawak ng magkabilang kamay ang Dark Devil Sword, ang Dark Element Increase na dala ng Fallen Angel ay biglang sumugod sa Dark Devil Sword, at lumitaw ang isang kakaibang eksena. Ang Slender Sword Glow na orihinal na nag-drill out sa Dark Devil Sword ay mabilis na lumiit at naging deep purple. Ang Sword Glow ay higit pa sa isang talampakan sa dulo, ngunit kahit na ito ay nasa labas ng Soul Guiding Shield, ang mga manunood ay malabo na nararamdaman na ito ang nagdala nito. Horror Pressure. Bumukas ang mga pakpak sa likuran niya, at tila may hindi mabilang na itim na liwanag sa hangin na bumubuhos patungo sa kanyang mga pakpak. Sa susunod na sandali, si Yuanan Yahui ay bumaba mula sa langit, at ang Dark Magic Sword ay tila nalaslas sa hangin. Mabilis na kumilos si Teng Teng, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagmadaling lumabas. Kapag ang isang tao ay natagpuan ang kanyang sarili sa labas ng panganib sa isang estado ng pagigting, siya ay subconsciously mamahinga para sa isang sandali. Walang exception si Teng Teng, ngunit nang gamaan ang loob niya at lumuwag ang buong katawan, biglang napuno ng kulay ube ang kanyang mga mata. Ang mayroon siyang oras na gawin ay itaas ang punyal sa kanyang kamay at mabilis na hamarang sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali, ang Dark Magic Sword na puno ng nakakakilabot na Dark Element Fluctuations ay nalaslas na sa pares ng maiikling talam na tumawid sa kanyang dibdib. Sa mental arithmetica at hindi sinasadya, ang isa ay handang maghintay, at ang isa ay nakakarelax sa isang iglap. Sa pagitan ng dalawa, ang desisyon ay ginawa. Ginawa ni Yuanan Yahui ang kanyang makakaya gamit ang espadang ito. Upang lumikha ng pagkakataon para sa espadang ito, nagsagawa siya dati ng isang serye ng mga kontrol sa madilim na kalangitan. Ang lakas, bilis, at enerhiya ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Boom!
Sa lilang liwanag sa buong katawan, lumipad siya ng pabaligtad. Sa mga tuntunin ng lakas, kahit na mayroon siyang 5 singsing, kahit na mayroon siyang kumpletong one-word battle armor, hindi siya may kukumpara kay Yuan Enyahui. Higit pa rito, mayroong nakakatakot na dark element injection. Sa sandaling ito, naramdaman na lang ni Teng Teng na siya ay nahuhulog sa isang madilim na impyerno. Sa ilalim ng impluwensya ng nakakatakot na puwersang iyon, ang kanyang pares ng maiikling talem ay direktang tumama sa kanyang dibdib ng pabaliktad. Ang Dark Devil Sword ay hinampot siya ng mas matindi. Ang kulay abong armor ng labanan ay sumabog na may malakas na liwanag, at ang mga pattern ng pilak na ilaw ay tila nabuhay. Ngunit ang agarang banggaan ay masyadong marahas. Bilang resulta, lumitaw ang mga pinong bitik sa pares ng kulay abo na maikling talem at ang sandata ng labanan sa kanyang dibdib. Nabasag ang orihinal na battle armor shield sa epekto ng sandaling iyon. Nang makitang muli si Teng Teng na tinadtad sa madilim na kalangitan, nagkagulo ang mga manunood. Kung sasabihin nating nabigo ang nakaraang kompetisyon sa pagitan ng mga miyembro ng Monster Academy at Shrek Academy dahil hindi sila naglabas ng kumpletong battle armor. Well, ngayon wala nang dahilan. Inilabas ang kumpletong one-word battle armor, at nagkusa siyang umatake, ngunit nauwi ito sa ganoong sitwasyon. Nakikita ng lahat na napakasama ng sitwasyon ni Teng Teng. Malayang nahati ang espada ni Yuan Enyahui kaya ang figure sa kalangitan ay naging kulay ube na liwanag. Hindi siya humabol, ngunit nanatili sa hangin, inaalala ang pakiramdam ng nakaraang espada. Naglakas loob siyang sabihin na ito na talaga ang pinakamalakas na espada na nagawa niya sa buong buhay niya. Ang pagdating ng Fallen Angel at ang buong pagsabog ng Dark Demon Sword, kasama ang pagtaas ng sarili niyang lakas, soul power, at battle armor. Ito ang pinakamalakas na pag-atake na maaari niyang gawin, at ang pagguho at pagkasira ng madilim na elemento ay ganap na naglaro. Kahit na siya ay naramdaman na ang kanyang pag-unawa sa mga martial soul ay naging mas malalim, at pagkatapos ng labanan na ito, ang kanyang mga kakayahan ay tiyak na bubuti. Ang madilim na kalangitan ay agad na binawi, na inihayag ang kaguluhan na nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, bahagya niyang inalalayan ang sarili na tumayo, at mabilis na binuksan ang distansya sa pagitan ni Yuan Enyahui. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang isang pares ng mga punyal sa kanyang kamay ay ganap na nabasag at naging maikling talem. Mula sa kaliwang balikat hanggang sa kanang tiyan, isang malaking bitik ang lumitaw sa battle armor, at may mga mantsa ng dugo sa loob. Ang mas nakakatakot ay ang bitik na ito ay ganap na kulay ube, at ang nakakatakot na dark power ay galit na galit pa rin sa kanyang katawan sa pamamagitan ng crack na ito. Paano kaya ito? Desperado na inipon ni Teng Teng ang kanyang soul power sa oras na ito, pinipigilan ang madilim na kapangyarihan sa kanyang katawan mula sa paglabas. May pawis na sa noo niya. Ang kanyang battle armor ay hindi ang pinakamahusay sa defensive power, higit sa lahat ang pagtaas ng atake at bilis. Sa makatuwid, hindi ganap na hinarangan ng battle armor ang suntok ngayon. Sa sandaling ito, ang kanyang mga braso at katawan ay paralisado. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na talagang natalo siya, at matatalo siya sa isang kalaban na ang cultivation days ay mas mababa kaysa sa kanya, at wala man lang siyang kumpletong battle armor. Nakabuka ang mga pakpak ni Yuan Enyahui, at muling itinaas ang dark magic sword sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadaling umatake, bagkus ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang layer ng dark purple light mist ang umaagos mula sa kanyang katawan, baliw na lamapat patungo sa dark magic sword sa kanyang kamay. Ang orihinal na Chiyu Jiangong ay nagsimulang magtagpo muli, ang aura ni Yuan Enyahui ay tumataas din ng geometric multiple. Hindi matatalo, hindi ako matatalo ng ganito. Marahas niyang kinagat ang dulo ng dila, lalo niyang nagising ang sarili sa kilati. Sa ilalim ng pagsalakay ng dark power, ang kanyang absolute speed advantage ay wala na sa oras na ito, at kung gusto niyang talunin ang kanyang kalaban, maaari lamang siyang mag-atake sa pamamagitan ng pag-atake. Huminga ng malalim, lumiwanag din ang ikalimang spirit ring sa katawan ni Teng Teng. Pagkatapos, isang kamangha-manghang eksena ang lumitaw sa yugto ng kompetisyon. Sa likod ni Teng Teng, mabilis na lumitaw ang mga anino, at pagkatapos ay tumiklop ang bawat anino at lumitaw sa likuran niya. Ang mga anino na ito ay pawang ilusyon, ngunit 12 ng mga ito ang lumitaw sa isang iglap. Ang huling anino ay humampos pasulong, sumanib sa naunang anino, at pagkatapos ay nagpatuloy pasulong. Ang mga itim na anino ay unti-unting naging solid, at nang sa wakas ay dumating sila sa likod ni Teng Teng, tila isang pisikal na bersyon ng Teng Teng ang lumitaw muli. Hinawakan ni Teng Teng ang putol na talem gamit ang dalawang kamay at bigla itong itinaas, na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tila bumalik ang kanyang kumpiyansa. Daan-daang mga anino. Ang isang pares ng broken blade sa kanyang mga kamay ay biglang naglaslas habang siya ay sumisigaw. Isang asol na kulay abo na liwanag at anino ang agad na namuo sa hangin, na para bang ito ay naging isang gasuklay na buwan, at lumipad palayo tulad ng isang mahalagang liwanag diretso sa Yuan Enyahui. Ang bawat anino ay nagtataglay ng 5% ng kanyang kapangyarihan, ang pagsasanib ng 36 na figure, kasama ang kanyang sarili. Ang suntok na ito ay maaaring sumabog ng 280% ng lakas ng pag-atake.
Iyon ang pinakamalakas niyang suntok. Ang problema lang sa anino ng Beidi ay medyo mahaba ang oras ng paghahanda, ngunit kaharap si Yuanan Yahui na kumukuha din ng momentum, malinaw na ang trick na ito ang pinakaangkop. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksena na hindi inaasahan ng lahat. Sa kalagitnaan ng hangin, biglang naging ilusyon ang Fallen Angel na matagal nang kumukuha ng momentum, at ang kanyang katawan na puno ng madilim na depressive aura. Ang buong pagsisikap ni Teng Teng na tamaan ng 100 stacks of shadows ay halos dumaan sa kanyang anino, at pagkatapos ay lumipad palayo sa malayo, binombo ang proteksyon na maskara sa di kalayuan, na nagpasabog ng walang kapantay na pagsabog. Sumabog din ang tunog ng pagsabog sa likod ni Teng Teng. Bagamat nabawasan ang momentum ni Yuanan Yahui dahil sa biglaang paggalaw, isa pa rin itong ganap na suntok pagkatapos dumating ang Fallen Angel. Isang espada ang tumama sa battle armor sa likod ni Teng Teng, at ang battle armor ng katawan ni Teng Teng ay naging purple, at ang mga pilak na sinag ng liwanag ay nagpupumiglas ng husto, na binubuga ang lahat ng lakas ng depensa. Gayunpaman, si Yuanan Yahui ay mayroon ding suporta sa battle armor, at mas mahusay pa siya kaysa kay Teng Teng sa diwa ng martial arts. Mayroon na siyang kakayahan na lumaban sa one-word battle armor master, lalo pa sa lahat ng paraan para direktang bumaril pababa. Sa Teng Teng, isang subaw ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Teng Teng, at ang sandata ng labanan sa kanyang katawan ay gumawa ng malalim na hiyaw. Sabay-sabay ding lumilitaw sa kanyang likuran ang mga bitik na sa kanyang harapan lamang. Sa susunod na sandali ng pagsabog sa Soul Guide Shield, siya mismo ang bumangga sa kalasag, pagkatapos ay tumalbog at tumama sa lupa. Hindi gumagalaw, walang malay. Sa isang magaan na kisap-mata ng Dark Devil Sword sa kanyang kamay, ang mukha ni Yuan Yahui ay walang pakialam, na parabang siya ay nakagawa ng isang ordinaryong bagay, na may mahabang maitim na pulang buhok na kamakaway, parang isang mangkukulam na bumababa. Paano ito posible? Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Si Teng Teng ay nakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali sa huling sandali. Nang siya ay naglunsad ng isang pag-atake, hindi man lang niya nalock ang kalaban. Ito ay nagbigay daan sa kalaban na makaiwas. Hindi posible ang gayong pagkakamali. Dapat itong lumitaw sa isang powerhouse ng kanyang antas. Oo, ang dahilan kung bakit napakamiserable ng pagkatalo ay hindi puro lakas. Higit sa lahat, sa panahon ng banggaan na ito, bago magkabanggaan sina Teng Teng at Yuanan Yahui, hindi niya ikinandado si Yuanan. Ang hindi pag-lock ay hindi isang pagkakamali, ngunit sinadya ni Teng Teng. Sa pangkalahatan, ang mga kasanayan sa kaluluwa ay nakakandado sa kalaban at automatikong sumusunod sa kalaban, at mahirap para sa kalaban na umiwas. Gayunpaman, kapag gumagamit ng mga espiritong kakayahan sa ganitong paraan, dahil sa labis na pagkagambala upang may-lock, ang lakas ng pag-atake ay mababawasan. Ito ay hindi maiiwasan. Sa nakaraang labanan, si Teng Teng ay nakikipagbuno kay Yuan Yahui ng napakabilis, at si Yuan Yahui ay bumukas at nagsara, at ang kanyang mga pag-atake ay nasa harapan. Kaya naman, bago ang huling banggaan, nagkaroon ng fluke mentality si Teng Teng sa kanyang puso. Hindi niya malay na naniniwala na si Yuan Yahui ay hindi iiwasan ang kanyang sarili, lahat ay nagtitipon ng momentum, at syempre ito ay isang banggaan ng kanyang buong lakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang karanasan sa pakikipaglaban ni Yuan Yahui ay napakayaman, at agad na naramdaman na hindi siya nakakulong, at tiyak na itinigil ang kanyang momentum. Kasabay nito, hindi inaasahan ni Teng Teng ang bilis ni Yuan Yahui. Hindi niya alam na ang Fallen Angel Martial Spirit mismo ay isang martial soul na may parehong malakas na atake at maliksi na atake. Higit pa rito, si Yuan Yahui ay isa ring alagad ng Tangsek, isang multo. Kapag naglalakad ang mga tagahanga, ganoon din siya. Bagamat ang serye ng mga pagbabagong ito ay naganap sa pagitan ng Electric Light at Flint, ito rin ay tiyak na mapapahamak sa kalunos-lunos na pagtatapos ni Teng Teng. Shadow King Teng Teng, talunin. Fiasco. Sunod-sunod na tinalo ni Tang Wulan at Yuanan Yahui ang kanilang mga kalaban sa dalawang larong ito, at lahat sila ay ganap na nanalo. Sa waiting zone, medyo naging madilim ang mukha ni Long Yu. Siyempre nakikita niya na natalo si Teng Teng kay Yuanan Yahui hindi lamang dahil sa huling pagkakamali, kundi dahil din sa lakas ng dalawang panig, na orihinal na nasa parehong antas, at maging si Yuanan Yahui ay mayroon pa ring ilang mga pakinabang. Bago ang laro ngayon, hindi nila alam na ang koponan ng Shrek Academy ay mayroon pa ring kambal na martial arts spirit, kung hindi sila matatalo ng ganoon kalungkot. Ang dalawang nangungunang martial spirit, ang Titan Great Ape at ang Fallen Angel, ay talagang nagpakita sa isang tao, na hindi ka panipaniwala noong una. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay nasa harap natin, at kailangan kong paniwalaan ito. Si Teng Teng ay labis na natalo. Binuksan ni Yuan Yahui ang kanyang mga pakpak at umalis sa platform ng kompetisyon. Sa sandaling siya ay lumapag, ang mga pakpak ay nagtagpo at bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Gayunpaman, bumalik din siya sa hitsura ng isang ordinaryong teenager, nakasuot ng pump-itis, at bumalik sa waiting zone. Parehong tumayo sina Tang Wulan at Xi, at lumiwanag ang mga mata ni Xi, at binati niya ito ng bukas na mga braso, Yuan N, kamangha-mangha ka.
Nang makita si Xe na tumatalon patungo sa kanya, itinaas ni Yuan Enyahui ang kanyang kamay at idiniin siya sa kanyang balikat, itinulak siya palayo, manatili sa iyong distansya. Ngumiti si Xe, hindi inis. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, itinaas ni Yuanan ang kanyang kamay at hinampas siya. Walang pagbati, ngunit ang pinakasimpleng paraan upang ipagdiwang. Pop! Ang salpukan ng mga kamay ay gumawa ng malutong na tunog, ngunit ito ay parang isang sampal sa mukha ng lahat ng tao sa Monster Academy. Ang ibang mga kalahok sa waiting zone ay nag-aalala at tuwang-tuwa. Kung titignan ng mga kalahok mula sa dalawang kolehiyo, saglit na nag-iba ang kanilang mga ekspresyon. Sa Xingluo Stadium, medyo naging magulo na sa oras na ito. Nawala, talagang natalo na naman ang Monster Academy, ito talaga. Bakit ito nangyayari? Ito ay isang magandang laro, ngunit sa huli ito ay nawala. Matatalo rin kaya ng one-word fighting armor master ang mga bisitang ito ng Shrek Academy. Natalo si Sumo, at natalo rin si Teng Teng. Natalo si Hualantang. 8 Heavenly Kings, mayroon ng 3 miyembro na natalo sa Shrek Academy. Ito ay hindi isang tanong ng swerte, ngunit isang pagkakaiba sa lakas. Tara na. Nanguna si Tang Wulan at lumabas. Tapos na ang laban nila ngayon. Ang individual na laban ni Xe ay hindi gaganapin hanggang bukas. Dumating siya ngayon para samahan si Yuanan Yahui. Mukhang kailangan nating suriin muli ang lakas ng Shrek Academy. Ang Yuanan Yahui na ito ay hindi madali. Sabi ni Dai Yian na may time na ekspresyon. Bahagyang tumanggo si Long Yu. Sumimangot si Dai Yuner at sinabing, ang Yuanan Yahui na ito ay malinaw na mas malakas kaysa kay Tang Wulan, bakit hindi siya ang kapitan? At, lalaki ba siya o babae? Isang kawili-wiling ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Long Yu, si Yuan Enyahui ay dapat na mas malakas kaysa kay Tang Wulan. Hindi naman kailangan. Ayos lang sa kontinente ng Dao Luo, o sa kontinente ng Star Luo. Makukumbansi ang mga nagnanais ng malakas. Upang sumunod, una sa lahat, dapat kang maging malakas. Hindi pa natin nakikita ang buong lakas ni Tang Wulan hanggang ngayon. Sabik na sinabi ni Dai Yuner, sa susunod na round, talagang hahayaan ko siyang ipakita ang kanyang buong lakas. Sa labas ng Xingluo Stadium, lumingon si Tang Wulan kay Yuan En sa tabi niya, at hindi mapigil ang ngumiti at sinabing, nakatago ito ng malalim. Napangiti si Yuan En Yahui, di ba, ikaw ang gumawa ng lahat. Kung hindi ka magsisikap, hinding-hindi ka makakasabay. Kahapon lang ginawa ang breastplate, sa tamang panahon. Tamang-tama rin ang lalaking iyon. Pinigilan ko. Actually, ang pinakakinatatakutan ko ay ang agile attack system. Habang nagsasalita, sumulyap din siya kay Xe sa tabi niya. Walang magawang sinabi ni Xe, natatakot ako sa iyo, umalis na tayo. Mahinahong sinabi ni Yuanan Yahui, hindi kita kailangang matakot. Sinabi ni Xe na may pagtatampo, Yuan En, tingnan mo, handa akong maging baka at kabayo para sa iyo, kaya tanggapin mo na lang ako. Mahina na sinabi ni Yuanan Yahui, pag-uusapan ko ito kapag maaari kang manalo. Ang mahihina ay hindi kwalipikadong humingi sa akin ng pakikipag-date. Saglit na natigilan si Xe, at pagkatapos ay tumahimik. Isang mahinang liwanag ang tumatama sa kanyang mga mata. Sa pagtingin sa dalawa, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magpakita ng walang magawang ngiti. Magkaaway talaga ang dalawang ito. Gayunpaman, para kay Xe, ito ay tiyak na isang magandang bagay, dahil sa relasyon ni Yuanan Yahui, ang kanyang potensyal ay patuloy din na pinasigla, at ito ay matagal nang hindi katulad ng Xe. Sinabi ni Tang Wulan kay Yuanan Yahui, mahusay para sa iyo na maging mas malakas. Magsikap tayo ng sama-sama at magsikap para sa magagandang resulta. Biglang sinabi ni Yuan Enyahui, Wulan, alam mo ba kung gaano kalakas ang pressure mo sa amin? Saglit na natigilan si Tang Wulan, at pagkatapos ay nakita niya ang ngiti sa mukha ni Yuan Enyahui, gusto ko ang pressure na ito. Kung walang figure sa harap ko na mahahabol ko, mawawalan ako ng gana, baka hindi masyadong radical ang lahat. Pero huwag mo akong hayaang maabyutan. 64 ang pumasok sa 32, at ang individual na kompetisyon ay nagpatuloy sa isang buong araw. Ngunit para sa karamihan ng mga tao, ang susunod na laro ay medyo mapurol. Natalo muli ang Monster Academy, kinakatawan nila ang Star Luo Empire. Ginagawa nitong labis na hindi nasisiyahan ng mga tao. Ang kailangan nila ay tagumpay, at inaasahan nilang makita si Long Yu laban sa malalakas sa Shrek Academy. Lalong nagkagulo ang opinyon ng publiko. Pagkatapos ng paggamot, si Teng Teng ay hindi malubhang nasugatan at karaniwang gumaling, ngunit kailangan pa rin niya ng ilang paggaling. Gayunpaman, ang kanyang sandata sa labanan ay mas malubhang nasira, at kinailangan ito ng oras upang ayusin ito. Sa mga sumusunod na kompetisyon, sasali siya sa mga laban ng pangkat, at ang papel ng armor ng labanan ay magiging limitado. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala ay pareho. Kung ito ay ganap na nasira, ang pagkawala ay magiging malaki. Napakalaki ng halaga ng paggawa ng one-word battle armor, at mayroon siyang 5 singsing, kaya dapat na niyang simulan ang paggawa sa two-word battle armor. Pagsisikap. Sa makatuwid, mahirap sabihin kung gaano kalakas ang maaari pa niyang laruin sa mga susunod na laro.
Gustong talunin ng Monster Academy ang Shrek Academy sa lahat ng aspeto. Bilang karagdagan sa mga individual na laban at dobleng mga laban, ang mga laban ng koponan na hindi itinuturing na mahalaga ay napakahalaga din, dahil ito ay magiging isang kompetisyon ng pangkalahatang lakas ng dalawang panig. Sino kayang manalo? Walang duda kung sino ang tunay na malakas. Patuloy ang laro. Excited pa rin ang ikalawang araw ng 64 round. Ang kalaban ni XEXE ay hindi mahina, ngunit sa kanyang mataas na bilis at mataas na pag-atake, siya ay natalo pa rin. Lahat ng tatlong manlalaro mula sa Shrek Academy ay pumasok sa top 32. Sa Monster Academy, bukod sa si Teng Teng ay na-eliminate ni Yuan and Yahui, ang apat pa ay nakapasok din sa top 32. Ang huling pagharap ni Long Yu sa final match ay tila walang pinagkaiba sa mga nakaraang preliminaries. Tinalo niya ang kanyang kalaban ng walang labis na pagsisikap at umabant sa top 32. Walang pahinga sa individual finals. Pagkatapos ng unang round, ito ay isang 32-16 na laban. Bukod dito, ito ay isinagawa sa isang araw. Sa relatibong pagsasalita, ang mga manlalaro na nakakalaro lang noong nakaraang araw ay magdurusa ng kaunti, ngunit ang sistema ng laro ay ganito. Pagpasok muli sa Xingluo Grand Stadium, kinailangan ni Tang Wulan na magsuot ng hood na pansamantalang binili sa Xingluo Empire. Ngayon siya ay halos maging isang pampublikong kaaway ng Xingluo Empire, na katulad ng kalikasan sa isang daga na tumatawid sa kalye. Kapag nakita ka ng pedestrian sa kalsada, ayaw mong pag-usapan ito, at ang pang-aabuso ay talagang kailangan. Paprotektahan ng opisyal ang kanilang kaligtasan, ngunit ang sumpang ito ay hindi mapigilan. Sino ang gumagawa sa kanila ng isang tagalabas? Dai Yuner. Alam na ni Tang Wulan kung sino ang kanyang kalaban ngayon. Ang katapusan ng 8 Heavenly Kings ay ang masungit din na munting prinsesa, ang Spirit King na si Dai Yuner. Walang duda na sa 8 makalangit na hari, si Dai Yuner ang pinakamahina sa cultivation base. Tulad niya, siya rin ang pang-apat na ring cultivation base, at walang battle armor. Walang alinlangan, para kay Tang Wulan, ito ay mabuti. Lagda. Hindi mahina ang mga kalaban ni Na Yuan and Yahui at XEXE, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila mula sa Monster Academy, kaya natural na mas mababa ang pressure. Gayunpaman, pagkatapos ng round na ito, sa susunod na round, ang sitwasyon ay hindi gaanong maasahin sa mabuti. Sa sandaling nasa top 6, nakilala ni Tang Wulan si Dai Yian sa panlabing-anim na entry at 8 general, at si XEXE ay malapit ng tumakbo sa pang-4 na ranggo na Agile Attack Type War Spirit Master sa 8 makalangit na hari. Hindi optimistiko ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, si Yuanan Yahui ay nagkaroon ng swerte, at hindi siya tatakbo sa Monsters Academy sa 16th entry. Ngunit kung magiging maayos ang lahat at makapasok din si Tang Wulan sa quarterfinals, papasok siya sa quarterfinals ng 8, at makakaharap niya si Yuanan. Walang paraan. Kahit na ang mga organizer ay hindi mapipigilan ng mga tao mula sa parehong larangan na makaharap sa kanila sa kompetisyon. Ito ay imposible lamang. Sa makatuwid, ang pinakamahirap na sistema ng kompetisyon ay ang Tang Wulan. Sabay silang tatlo na naglakad papunta sa waiting zone, at tinanggal ni Tang Wulan ang kanyang hood, inihayag ang kanyang tunay na kulay. Dumating na ang mga tao mula sa Monster Academy. Sa sandaling nakita niyang lumitaw siya, tumalon si Dai Yuner mula sa kanyang upuan at lumapit kay Tang Wulan sa 3 o 2 hakbang, na hamarang sa kanyang daraanan. Tang Wulan, ngayon ang kalaban mo ay ako. Tumingin sa kanya si Dai Yuner na may nagbabagang mga mata. Alam ko. Tiningnan ni Tang Wulan ang prinsesa nang walang magawa. Hinampas siya ni Dai Yuner, kaya, patay ka na. Sumuko ka kaagad at pakakawalan kita. Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, nasaan ang IQ. Pagkatapos magsalita, nilampasan niya si Dai Yuner at naglakad patungo sa upuan niya. Tumawa si XEXE, at dumaan din si Yuanan Yahui sa prinsesa. Tumayo si Dai Yuner, medyo naninigas. Paano naman ang IQ? Ano ang ibig sabihin? Siya, talagang kinwestiyon niya ang matalinong IQ ng Bingzo. Tolerable or unbearable talaga, nakakakilabot. Tang Wu Lin. Sumigaw si Dai Yuner, at susugod na sana patungo kay Tang Wulan, ngunit nahuli siya ni Dai Yian na mabilis na tumayo. Sa gilid ng war zone, makikita rin ito ng mga manunood sa stadium. Kinakatawan nila hindi lamang ang Monster Academy, kundi pati na rin ang Star Luo Empire. Ang prinsesa na ito ay walang kakilala, kung ang labanang ito kay Tang Wulan sa waiting zone, ang maharlikang mukha ay mawawala. Gayunpaman, kahit na kinaladkad si Dai Yuner, ang sigaw na ginawa niya ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood sa stand. Ang matandang Diyos na si Tang Wulan ay umupo, kumuha ng isang baso ng juice sa gilid at ininom ito pa rin ang pinakamagandang kainin at inumin. Tungkol naman sa malambing na boses ni Dai Yuner sa di kalayuan, diretso niyang itinuring ito bilang simoy. Anyway, grabe na ang impresyon ng prinsesang ito sa sarili niya, hindi naman masama. Medyo natahimik din si Dai Yian. Itong si Tang Wulan at ang kanyang baby sister ay ipinanganak na marahas. Ito talaga. Sa kabutihang palad, nagsimula ang laro sa lalong madaling panahon, at si Dai Yuner ay naupo ng may matinding sigasig.
Pansamantalang pinatahimik siya ni Dai Yian sa isang pangungusap lang, anyway, maglalaro na siya sa stage mamaya, kaya huwag mag-alala tungkol dito sandali. Kung ang tingin sa kanyang mga mata ay maaaring pumatay ng mga tao, si Tang Wulan ay matagal nang pinatay ng kanyang galit na titig. 32 sa 16, kabuuang 16 na laro, catch at fight. Pagkatapos ng round na ito, magkakaroon ng isang araw na pahinga at isang 16-8 na laro ang lalaruin. Magsisimula na ang laro, at tensyonado na rin ang emosyon ng lahat. Ngayon ay magkakaroon ng isa pang banggaan sa pagitan ng Shrek Academy at Monster Academy. At ito ang labanan sa pagitan ni Princess Dai Yuner at ng kapitan ng koponan ng Shrek Academy. Ano kaya ang magiging larong ito? Hindi alam ng maraming tao ang lakas ng prinsesa, at hindi alam ng lahat kung hanggang saan ang kayang abutin ng prinsesa. Sa ibabaw, ang Dai Yuner ay isang 4-ring cultivation base lamang, hindi isang one-word battle armor master. Niranggo sa ibaba ng 8 makalangit na hari. Ngunit natalo na ni Tang Wulan si Sumo noon, at ang sitwasyon sa labanang ito ay hindi optimistiko. Ngunit mayroon ding mga alamat na si Prinsesa Yuner ay isang hindi pa isinisilang na henyo mula sa maharlikang pamilya, at ang kanyang talento ay mas mataas pa rin kaysa sa 4 na prinsipe na si Dai Yian, at maging ang ilang mahiwagang kakayahan ay naipasa na. Anong uri ng sitwasyon ang nakasalalay sa larong ito? Kung matatalo ni Prinsesa Yuner ang kapitan ng Shrek Academy, ang kanyang Royal Highness ay agad na aakyat sa antas ng Diyosa ng buong bansa. Siyempre, kahit mabaigo, di bale, dapat masyadong tuso ang kalaban. Ang mga taong tumutulong sa kanilang mga kamag-anak at binabaliwala sila ay palaging magiging karamihan. Hindi nauna si Tang Wulan sa laro ngayon, kung hindi ay masyadong halata. Naglaro si Xi sa ikatlong laro, si Yuanan Yahui sa ikapitong laro, at si Tang Wulan sa ikawalong laro. Medyo mahirap ang laro ni Xi ngayon. Kinailangan ng buong 10 minuto upang mahanap ang pagkakataon at masira ang defensive line ng kalaban. Kahit papano hanggang sa magsisimula ang susunod na round ay maganda pa rin ang kanyang swerte, dahil kahit 5 ang nasa round na ito. Malakas ang Ring Soul King, hindi kumpleto ang battle armor ng kalaban, hindi isang word battle armor master. Naglaro si Yuan Yahui sa ikapitong laro. Ang lakas ng kalaban ay masasabing pinakamahina sa top 32. Hindi nagtagal para talunin ang kalaban at makasama si Xi para parehong makapasok sa top 16. Sa kanilang edad, bihira lang na makapasok sa top 16 sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. At pagkatapos, si Tang Wulan ang lilito. Medyo naiinip na si Dai Yuner. Nang katatapos lang ng laban ni Yuan Yahui at ng kanyang kalaban, tumalo na siya mula sa kanyang posisyon, iniunat ang kanyang kanang hintuturo, at itinuro ang direksyon ni Tang Wulan. Tumayo din si Tang Wulan, ngunit hindi man lang siya tumingin sa direksyon nito, at naglakad patungo sa entablado ng kompetisyon. Yuner, huminga ka. Sabi ni Dai Yian sa malalim na boses. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya dahil gusto ko siyang talunin. Galit na tumakbo palabas si Dai Yuner. Kasunod ng takbo ni Tang Wulan, pumunta siya sa yugto ng kompetisyon. Tang Wulan, patay ka na. Sa sandaling tumayo si Tang Wulan sa entablado, ang boses ni Dai Yuner ay lumitaw sa kanyang isipan. Bahagyang gumalaw ang kanyang isip, at napakalakas ng kanyang mental power. Nagawa nitong magpadala ng tunog ng direkta sa pamamagitan ng mental power. Bagamat siya ay mukhang walang malasakit kay Dai Yuner sa ibabaw, sa katunayan, wala siyang kahit katiting na paghamak sa kanyang puso. Ang prinsesang ito ay maaaring maging isa sa 8 makalangit na hari, tiyak na hindi lamang dahil siya ay isang prinsesa. Siya ay may ganap na pag-unawa sa mental na kapangyarihan ni Dai Yuner matagal na ang nakalipas. Si Dai Yuner ay tumingin kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, ipinahid ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, matalas ang kanyang mga mata, at mukhang hindi na siya makapaghintay na sunggaban ito ngayon. Sa larong ito, si Princess Dai Yuner, ang Spirit King, ay naglaro laban kay Tang Wulan, ang kapitan ng Shrek Academy. Mula sa kanilang mga nakaraang laro, ang espiritu ni Princess Dai Yuner ay isang ghost cat, isang legacy ng imperyo. Si Wan, isang sensitibong uri ng pag-atake na Spirit Master. Ang bilis ay napakabilis, at ang pag-atake ay malakas. Gayunpaman, ang Tang Wulan ay naniniwala din na ang lahat ng tao ay isang uri ng pag-atake ng lakas. Banggaan nila, mahirap husgahan ng mga tao ang kalalabasan nito. Sa isip ni Fanger, sa katunayan, si Dai Yuner ay hindi masyadong optimistiko. Masyadong malakas ang lakas ni Tang Wulan sa nakaraang laro. Bukod dito, ang malakas na sistema ng OpenSIBA ay may malakas na epekto sa maliksi na sistema ng OpenSIBA. Ang cultivation base ng dalawang panig ay pantay, at si Tang Wulan ay nagtataglay din ng malakas na bloodline power. Talagang mahirap para kay Dai Yuner na talunin siya. Pero, kung tutusin, isa siyang prinsesa, kaya natural na may mga hilig siya kapag nagpapaliwanag, ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Dahil sa Soul Guide Shield, hindi narinig ni Tang Wulan ang paliwanag ni Fanger, kaya hindi niya alam na ang martial spirit ni Dai Yuner ay naging sensitibong uri ng pag-atake. Pagsisimula ng laro. Sa sandaling bumagsak ang boses ng referee, si Dai Yuner ay sumugod na parang kidlat,
napakabilis, at isang bilog ng mga spirit ring ang tumaas sa ilalim ng kanyang mga paa, 3 lila at isang itim. Tungkol sa kulay ng spirit ring, siya ay eksaktong kapareho ni Tang Wulan. Ang bilis naman. Sa isang after image sa likod niya, halos sumugod si Dai Yuner sa kalahati ng oras sa isang hininga lang. Sa pagtingin sa martial spirit na medyo naging pamilyar sa kanya, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magpakita ng bahagyang pagkagulat. Hindi ba ito ang multo ng aswang pas ang martial spirit tulad ni Wu Si Duo? Paano rin kaya si Dai Yuner? Wala siyang masyadong alam tungkol sa Xingluo Empire, at hindi niya alam na ang dalawang espiritu, ang Nethercat at ang White Tiger, ay parehong Imperial Heritage Martial Arts ng Xingluo Empire. Sa pagharap sa epekto ni Dai Yuner, si Tang Wulan ay hindi humakbang pasulong, ngunit tahimik na tumayo at hinintay siyang sumugod. Kara-rating lang niya sa Xingluo Empire noong araw na iyon, at sariwa pa rin sa kanyang alaala ang eksena ng boses ni Dai Yuner sa kanyang isipan sa plaza sa harap ng palasyo ng Imperial. Mayroon siyang malalim na pangunawa sa tirahan ni Dai Yuner, alam na alam ni Tang Wulan. Ang kakayahan ni Dai Yuner na maging isa sa 8 makalangit na hari ng Monster Academy ay hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Ang isang aswang na pas ang martial soul ay tiyak na hindi sapat para maabot niya ang antas na ito. Napakabilis na ni Dai Yuner. Nang makitang wala pang 30 metro ang layo niya kay Tang Wulan, ang unang spirit ring sa kanyang katawan ay biglang kumislap, at ang buong tao ay lumitaw sa Tang Wu na parang isang stream ng liwanag. Sa harap ni Lin, nakakagulat na ito ay ang unang espiritong kakayahan tulad ng Wu Si Duo, Nether Spike. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakita ni Tang Wulan ay hindi ang mga kuko ng pusa na nakahawak sa kanya, kundi ang mga mata ni Dai Yuner. Ang malalaking mata ni Dai Yuner ay naglabas ng asul na halo, kasing linaw ng 2 asul na kristal. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang kanyang malay na ulirat, at ang lahat sa paligid niya ay biglang bumagal. May kirot sa kanyang dibdib, at isang napakasakit na lamig ang dumating sa isang iglap. Hindi maganda. Agad na napagtanto ni Tang Wulan kung ano ang mali. Sa ilalim ng panlabas na stimulus, agad na nag-react ang bloodline ng Golden Dragon King. Ang katawan ng gintong dragon ay pinakawalan bilang tugon sa okasyon at naging mga piraso ng gintong kaliskis ng dragon upang protektahan ang kanyang dibdib. Kasabay nito, kinagat ni Tang Wulin ang dulo ng kanyang dila at hinimok ang purple magic pupil na magising mula sa kalituhan. Bang! Lumipad ng baligtad ang katawan ni Tang Wulan, at sinampal ng kuko ni Dai Yuner upang lumipad palabas ng 7 o 8 metro, at sumuray-suray siya ng 2 hakbang bago siya makatayo ng matatag. Natural na hindi maramdaman ng audience ang dating sitwasyon ni Tang Wulan. Ang nakita nila ay ang pagsulong ng prinsesa, at ang ilalim na saksak ay tumama sa katawan ni Tang Wulan, at pagkatapos ay sinampal si Tang Wulan at lumipad palabas. Sa ilang sandali, ang palakpakan ay dumagundong, ang mga tagay ay umabot sa langit, at ang pananabik ng Xingluo Stadium ay malinaw na maririnig kahit sa 10 milya ang layo. Malakas na umiling si Tang Wulan, bumuti ang purple magic pupil, at gumaling ang kanyang espiritu. Hindi niya maiwasang mabigla, ang lakas ng pag-iisip ni Dai Yuner ay talagang pambihira. Gayunpaman, kahit na ang lakas ng pag-atake ni Dai Yuner ay hindi mahina, si Tang Wulan ay naghanda ng mas maaga. Sa malakas na depensa ng katawan ng gininto ang dragon na sinamahan ng sarili niyang espiritu at lakas, nakaramdam na lang siya ng matinding sakit sa oras na ito. Hindi ito tinamaan ng malakas. 5 puting marka ang iginuhit sa kaliskis ng gintong dragon, at unti-unting nawawala ang mga ito. Sinampal ni Dai Yuner si Tang Wulan ng isang kuko, at ang kanyang katawan ay agad na bumilis muli. Nang tumayo si Tang Wulan, dumating na ang mga tao sa kanyang harapan. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga anino ng kuko ang dumiretso upang takpan ang katawan ni Tang Wulan. Ang lilang liwanag ay kumikislap sa mga mata ni Tang Wulan, binabantayan ng dagat ng kanyang espiritu gamit ang purple magic pupil, at sumabog pasulong sa isang hindi mapagpanggap na suntok. Ang nakakatakot na puwersa ay pumigas sa hangin sa isang iglap, at naramdaman na lamang ni Dai Yuner na ang lahat ng hangin sa kanyang harapan ay tila nasira sa isang iglap. Ang matinding pressure ay nagpahirap pa sa kanyang paghinga. Mabilis na nag-react si Dai Yuner, biglang umatras ang kanyang katawan at gumawa ng half squat na paggalaw. Bumangga si Tang Wulan sa bakanteng espasyo gamit ang isang suntok, ngunit matagumpay ding naresolba ang pag-atake ni Dai Yuner's Netherworld 100 Claw. Itinaas niya ang kanyang kanang paa at akmang hahakbang pasulong habang pinakawalan ang gintong dragon para yumanig ang lupa para maglunsad ng pag-atake. Si Dai Yuner ay biglang naging static, at tama ang timing. Nagkataon na ang paghina ng dating suntok ni Tang Wulan sa ere at ang stepping gap. Nagkaroon lamang ng isang saglit na agwat sa pagitan ng dalawa, at ang kanyang hininga ay agad na naging ilusyon, at isang madilim na liwanag ang tumawid sa pagitan at dumiretso sa Tang Wulan. Talagang nabigla si Tang Wulan sa sandaling ito. Sinamantala niya ng gusto ang pagkakataong ito, ngunit nagawa niyang saluhin ito kahit sa mga sandaling hindi pinapayagang mangyari. Ito ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, nahuli ito ni Dai Yuner, at nahuli niya ito ng tumpak. Nang napakalapit na ng dalawa, humakbang muli si Tang Wulan, at huli na ang lahat para umiwas.
Ang mga gintong kaliskis ay agad na naging parang salamin, ang madilim na liwanag ay nahulog dito, at ang liwanag ay biglang kumislap sa mga kaliskis. Kasabay nito, ang buong katawan ni Tang Wulan ay masigla, at ang kanyang kanang paa ay nahulog pa rin. Dominasyon ng Golden Dragon. Ang labanan ay napakaikling panahon lamang, at ang Golden Dragon Overlord ni Tang Wulan ay ginamit na ng puwersahan. Kasabay ng pagkislap ng liwanag na iyon, si Dai Yuner ay hindi umabant at umatras, at ang kanyang katawan ay umatras na parang kidlat. Tila siya ay sinalpak ni Tang Wulan saglit, ngunit sa katunayan, nang kumalat ang kapangyarihan ng Golden Dragon na yumugyog sa lupa, nakalayo na siya at nabuksan ang distansya sa pagitan ng Tang Wulan at Tang Wulan. Ang layo. Matapos ang isang maikling kamay sa kamay na banggaan, ang dalawang panig ay gumamit ng tigtatlong kasanayan, ngunit nakikita ng mga taong maunawain na kahit na pareho silang tatlong kasanayan, si Tang Wulan ay halatang dehado. Golden Dragon Body, Golden Dragon Overlord Body, Golden Dragon Shaking the Earth, ang enerhiyang kinokonsumo ng tatlong kasanayan ang maihahambing ni Dai Yuner's Nether Spike, Nether Hundred Claws at Nether Slash. Bumagsak si Dai Yuner sa lupa na may nakakalokong ngiti sa mukha ni Qiao, iyon lang. Tumingin si Tang Wulan sa kanya, bahagyang nakasimangot, at sigurado, ang lakas ng prinsesang ito ay pambihira. Nagawa niyang maging isa sa 8 makalangit na hari, hindi lang dahil siya ay isang prinsesa, mayroon siyang talentong matuto. Sa paghusga mula sa mga nakaraang labanan, hindi bababa sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at oras, siya ay mas malakas kaysa sa mga makalangit na hari na nakatagpo niya noon. May problema sa kanyang mga mata, at tumingin si Tang Wulan kay Dai Yuner, na may matinding pagbabantay sa kanyang puso. Hindi ko talaga siya ma-underestimate. Si Tang Wulan ay nagpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha, iniunat ang kanyang kanang kamay at ikanawit ang kanyang daliri kay Dai Yuner. Ang bahagyang walang kabuluhang aksyon na ito ay agad na nagpagalit kay Dai Yuner, tulad ng isang galit na maliit na babaeng pusa, na nagmamadali patungo sa Tang Wulan na parang kidlat. Sa War Zone, biglang sumimangot si Dai Yan, na orihinal na ngumiti. Bago naging perpekto ang pagganap ni Dai Yuner, hinikayat niya si Tang Wulan na gumamit ng ilang mga espiritong kakayahan, at minsang nataman siya sa katawan, na lahat ay nagawa ng napakahusay. Gayunpaman, ang pagsingil na ito ay malinaw na naiiba mula sa nauna. Naapektuhan ang kanyang kaisipan. Maging siya ay humanga sa lakas at talino ng kanyang ate. Pero alam na alam niya ang mga kahinaan ni Mei Mei. Ito ay hindi tungkol sa cultivation base, ngunit ang karakter. Bilang isang prinsesa na naging spoiled mula pagkabata, ang pagmamataas ay hindi maiiwasan sa kanyang pagkatao, at sa parehong oras ang pinakawalang inspirasyon. Ang tila walang kabuluhang aksyon ni Tang Wulan ay halatang dahil sa problema ng kaisipan ni Dai Yuner. At kung ang isang Soul Master ay hindi manatiling kalmado sa labanan, tiyak na hindi niya magagawa ang kanyang pinakamalakas na lakas. Ang Tang Wulan na ito ay hindi madali. Hindi lamang siya malakas, ngunit mahusay din siyang gumamit ng mga banayad na obserbasyon. Isa rin itong saksak ng Netherworld. Sa pagkakataong ito, biglang lumakas ang liwanag sa mga mata ni Dai Yuner. Ang dating asul na halo ay biglang naging dalawang sinag ng liwanag na parang asul na mga tinik ng yelo. Nakaramdam lang si Tang Wulan ng kirot sa kanyang utak, at maging ang Purple Magic Pupil ay hindi lubos na maharangan ang soul impact na dala ng kalaban. Hindi niya namamalayan na napaatras siya ng 2 hakbang, ngunit sa parehong oras ay nakaharang ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan. Nang dumating si Dai Yuner sa harap ni Tang Wulan, na may sliding step sa ilalim ng kanyang mga paa, lumibot siya sa likuran niya, humawak ng pares ng kuko ng pusa ng pabaliktad, at hinawakan ang magkabilang gilid ng baywang ni Tang Wulan. Sa oras na ito, ang espiritu ni Tang Wulan ay lubhang naapektuhan, at ang kanyang katawan ay naninigas pa rin, at maging ang gininto ang dragon na katawan ay bahagyang nanghina. Kung walang sariling kontrol sa isip, imposible para sa kanya na maglabas ng kasanayan tulad ng Golden Dragon Tyrant Body. Hinayaan lang niyang mahulog ang pares ng kuko ng pusa sa kanyang baywang. Sa sandaling ang mga kuko ng pusa ni Dai Yuner ay kumamo sa kanyang katawan, isang kakaibang pagbabago ang biglang lumitaw sa katawan ni Tang Wulan, at ang makapal na asul na pilak na damo ay biglang sumugod sa kanya ng walang paabi. Ang mga kuko ni Dai Yuner ay biglang sumabit sa ilang asul na pilak na damo, at pagkatapos, ang asul na pilak na damo ay dumagsa at bumalot sa kanyang katawan. Sa kanila, isang gininto ang asul na pilak na damo ang pinakakapansin-pansin. Halos umilo ito, binalot ng mahigpit si Dai Yuner. Napakabilis ng lahat ng pagbabagong ito, kahit na napakabilis ng reaksyon ni Dai Yuner, hindi niya ito maiiwasan kapag malapit na siya. Sa katunayan, ang Blue Silver Emperor ay hindi kontrolado ni Tang Wulan. Malaki ang epekto sa kanya ng soul impact ni Dai Yuner kanina. Kahit na mayroon siyang Purple Magic Pupil, mapoprotektahan lang niya ang sarili niya. Ang kanyang kaluluwa ay hindi matatamaan ng malakas, at hindi pa rin niya makontrol ang kanyang katawan sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa laban, mayroon pa rin siyang gininto ang kaluluwa. Si Jin Yu ang kanyang unang kaluluwa. Matapos makasama siya ng maraming taon, nilinang ito ni Tang Wulan ng paunti-unti, mula sa isang may sira na kaluluwa hanggang sa patuloy na pag-akyat, at ang dugo sa pagitan ng Tang Wulan at Tang Wulan.
Pagsasama at pagpapabuti, ito ay palaging banayad at patuloy na pag-unlad. Matagal nang hinuhusgahan ni Tang Wulan na si Dai Yuner ay dapat magkaroon ng mamamatay sa mga tuntunin ng lakas ng pag-iisip, kaya nang sumugod si Dai Yuner patungo sa kanya, naglabas na siya ng utos kay Jinyu at hiniling kay Jinyu na tulungan siyang pakilyusan ng Blue Silver Emperor. Simula ng unang espirito kakayahan, gusot. Kahit na si Dai Yuner ay masigasig sa pagmamasid, hindi niya inaasahan na may lalabas ni Tang Wulan ang gayong mga kakayahan sa napakaikling panahon kapag ang kaluluwa ay naapektuhan. Sa gulat ay bigla siyang pumiglas. Kasabay nito, isang puting figure ang sumugod palabas sa kanyang katawan, at lumipad sa tuktok ng ulo ni Tang Wulan na parang kidlat. Ang mga kuko ng magkabilang kamay ay biglang lumaki, at dumiretso siya kay Tang Wulan at hinawakan ito. Ang epekto ng kaluluwa ay natapos na. Nagising si Tang Wulan. Ang dalawang golden spirit ring sa kanyang katawan ay napalitan ng tatlong purple at isang black spirit ring. Ang pangalawang singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag. Biglang, hindi mabilang na asol na silver grass ang biglang gumamit sa kanya. Ang katawan ay tumusok paitaas mula sa gitna, na agad na sumasakop sa hanay na 10 metro ang lapad. Ang puting figure sa hangin ay nataman at lumipad, at ito ay nagyelo sa hangin. Ito ay isang maganda at cute na maliit na puting pusa. Kasabay nito, si Dai Yuner, na nasabit sa asol na pilak na damo, ay naapektuhan din ng mga asol na pilak na spike. Bagamat nalutas ng malakas na pisikal na pagtutol ng Nethercat Wan ang halos lahat ng kapangyarihang tumusok, naapektuhan pa rin siya ng asol na impluwensyahan ng kakayahan ng pagkahilo ng Silver Spike Array, ang buong tao ay natigil doon. Sa sandaling lumingon si Tang Wulan, nasa harapan na niya ito, nakataas baba ang kanyang mga kuko, at ang mga kuko ng gintong dragon ay bumagsak, na direktang humawak sa ulo ng prinsesa. Halos sabay na tumalon ang mga tao sa waiting zone at ang emperador sa podium. Makapangyarihan ang mga kuko ng Golden Dragon ni Tang Wulan at nakita ito ng lahat sa nakaraang laro. Kahit na ang battle armor ay maaaring hindi mablock ang lahat ng pag-atake sa harap ng kanyang Golden Dragon Claws, lalo pa ang maliit na ulo ni Dai Yuner. Nang makitang kakamo na ang ulo ni Dai Yuner, biglang nawala ang mga kuko ng dragon sa kamay ni Tang Wulan, at bumalik siya sa palad niya, marahang hinawakan ang leeg ni Dai Yuner, na naging sanhi ng pagkahimatay niya. Ang asol na pilak na damo ay kumupas at inilagay ang prinsesa sa lupa. Si Dai Yian, na malapit nang sumugod palabas, ay lubos na naaliw nang makita ang eksenang ito. Halos matakot siya ngayon lang. Kung talagang pinatay ni Tang Wulan si Yuner, hindi pa rin niya alam kung ano ang mangyayari. Bagamat medyo pangit ang mukha ni Dai Tianling, sa wakas ay gamaan ang loob niya. Mabilis na natapos ang laro, at walang partikular na magagandang eksena sa labanan. Ngunit ang pakikipaglaban ng talino at lakas ng loob ay makikita lamang ng isang tunay na taong may pag-unawa. Naloko ang kanyang Royal Highness, at naapektuhan ang kanyang mentality ng provocation ng kalaban. Kung hindi, mahirap sabihin ang larong ito. Nagbigay ng patas na pagsusuri si Fang Er. Siyempre, mahirap sabihin na ang mga salitang ito ay nakalaan para sa prinsesa. Iligtas ang mukha. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay walang pigil sa pagsasalita, siya ay miyembro pa rin ng Star Luo Empire. Sa simula ng larong ito, talagang nagkusa si Dai Yuner. Mayroon nga siyang espesyal na kakayahan, iyon ay, ang pangalawang Wan. Bilang karagdagan sa multo na pusa, gin-icing din niya ang isa pang martial soul, na pinangalanang Lingmo. Ang ordinary sounding martial soul na ito ay sikat dahil isa ito sa dalawang dakilang martial souls ni Wu Yuhao, isang henerasyon ng maalamat na Spirit Ice Dao Luo na minsang nang ibabaw sa buong buhay nila 10,000 taon na ang nakararaan. Ang Lingmiao ay isang purong espiritong martial soul, na napakalakas para sa pagpapabuti ng espiritual na kapangyarihan. Anuman ang murang edad ni Dai Yuner, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay talagang napakalapit sa kaharian ng Lingyuan. Kasabay nito, pinagkalooban na niya si Lingmo ng 4 na kakayahan sa espiritu. Ang mga ito ay mental detection, mental interference, soul shock, at kahinaan ng grupo. Hinarap ni Tang Wulan ang panghihimasok sa pag-iisip sa unang pagkakataon, at palaging nababalot sa kanya ang pagdetect ng kaisipan, kaya naman ang surrogacy ay palaging napakatumpak sa paghusga sa sitwasyon ng labanan. Dumating ang pangalawang pag-atake, at inatake ng pinakamalakas na espiritu ang pag-atake ng kaluluwa. Para dito lamang, kung hindi dahil sa mga paghahanda ni Tang Wulan, kasama si Dai Yuner na naapektuhan ng kanyang sariling mga emosyon, si Tang Wulan ay talagang mapanganib pa rin. Ang espiritual na martial arts ay napakabihirang at kahanga-hanga. Kung ginamit ni Dai Yuner ang kanyang mga espiritual na kakayahan upang sugpuin ang paglalagalag ni Tang Wulan kasama niya at ubusin ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, talagang magkakaroon ng kapangyarihan si Tang Wulan na talunin siya sa larong ito. Siguradong mahirap. Nakakalungkot na ang mga hangarin at talento ng prinsesa ay mas malala pa kaysa doon, at siya ay nakulong sa disenyo ni Tang Wulan, kaya natapos ang laro. Sa kabila nito, hindi maiwasan ni Tang Wulan na humanga sa kanya ng may paghanga. Ang lakas ng prinsesa sa labanan, gayon din ang kanyang mahiwagang espiritual na kapangyarihan, ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Tang Wulan. Sumabog ang bus, at bumalik si Tang Wulan sa waiting zone sa gitna ng bus.
Tungkol sa panghihimasok mula sa labas ng mundo, direkta niyang tinatakan ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang kapangyarihang kaluluwa, at iniwas niya ang kanyang mga tainga sa labas ng bintana. Sa isip ko, patuloy kong inaalala ang proseso ng mga nakaraang laban. Ang laban na ngayon lang ay nagbigay sa kanya ng maraming inspirasyon, lalo na nang si Dai Yuner ay naghahanap ng pagkakataon na mailabas ang suntok ng Netherworld Slash. Ang epekto ng mental power ay magagamit pa rin sa labanan. Ang aking Purple Magic Pupil ay palaging ginagamit bilang isang mental shock. Sa katunayan, higit pa ang magagawa nito. Gayunpaman, sa paanong paraan na-release ang mental power ni Dai Yuner? Ang tangulan na ito ay napaka-curious. Ito ay malinaw na si Dai Yuner ay kailangang mas mataas sa kanya sa mga tuntunin ng kakayahan sa pag-iisip. Ang isa pang miyembro ng Monster Academy ay tinanggal. Sa ngayon, 3 na lang ang natitira. Matagumpay na nakapasok si Tang Wulan sa pinakamataas na 16. Tapos na ang round of 16. Si Tang Wulan, Yuan Enyahui, XCXC, at ang 3 ng Monster Academy na pinamumunuan ni Long Yu, lahat ay pumasok sa top 6. Ang 2 kolehiyo ay sumasakop sa 6 na nangungunang 16 na lugar. Walang alinlangan na ang tunay na kasukdulan ay malapit nang dumating sa individual na kompetisyon ng elite na kompetisyon ng Young Senior Soul Master sa buong kontinente. Para sa 3 ng Shrek Academy, ang susunod na round ng kompetisyon ay magiging napakahirap. Dahil malapit nang matugunan ni Tang Wulan si Tiger King Dai Yian, at ang kalaban ni XCXC ay isa pang maliksi na umaatake na Spirit War Master sa Monster Academy, si Feng Wanglin San. 16 sa 8 ang magiging mahalagang tunggalian sa pagitan ng Shrek Academy at Monster Academy. Sino ang makakakuha ng kalamangan sa susunod na round, kung gayon, ang mga resulta sa individual na kompetisyon ay walang alinlangan na mas mahusay. Ang 2 laro ay mahirap na labanan. Ang Tiger King na si Dai Yian, ang 8 makalangit na hari ay pumangalawa, pangalawa lamang sa Dragon King na si Long Yu, ang Wind King na si Lin San, at ang 8 makalangit na hari ay nasa ika-4 na pwesto. Walang alinlangan na mas malakas kaysa kay Teng Teng, at ang kanyang kalaban ay si XCXC. Ang kabuuang lakas ni XCXC ay halatang mas mababa sa Yuan Enyahui, at mas mababa pa sa Le Zhengguo. Ang larong ito ay magiging isang napakahirap na pagsubok para sa kanya. Hindi ako kumbinsido. Nakuha. Ito ang ika-6 na florera na nabasag ni Dai Yuner. Puno ng galit ang maganda niyang mukha. Kung maaari, talagang gusto niyang hanapin si Tang Wulan para makipaglaban muli ngayon. Ngunit sa pintuan ng kanyang kwarto, ang 2 matandang lalaki ay nakatayo doon ng mahinahon. Sa kanila, imposibleng lumabas ang prinsesa. Hindi ako kumbinsido. Naloko lang ako, masyadong tuso ang lalaking iyon. Tang Wulan, bastard ka. Ikaw, hintayin mo ako. Naisip ni Dai Yuner ang mapang-uyam ng ngiti ni Tang Wulan sa kanyang mukha, at ang kanyang pares ng hitsura ay napakaamo at malinaw, ngunit sa katunayan ay palaging nakatingin sa kanyang sarili na may sardonic na ngiti, siya ay nagalit. Huwag pindutin ang isang lugar. Ang bastos na ito. Paano ako matatalo, at sobrang naagrabyado akong matalo. Obviously I have the upper hand, masyadong tuso yung guy, talagang tinukso niya akong magalit. Paano siya makukumbansi? Siya ay orihinal na nagpaplano na ipakita ang kanyang mga kamao sa kompetisyon, na nagpapakita ng malakas na lakas ng kanyang Sailor Moon, at nakatanggap ng hindi mabilang na palakpakan at mga bulaklak. Pero hindi ko akalain na matatalo ako sa sobrang sayang paraan, paanong hindi natin hahayaang hindi maipaliwanag ang kapaligiran ng prinsesang ito. Okay, Yuner. Tumigil ka, ibalik mo ang iyong ulo, Kuya Long, para ilabas ang iyong galit. Sa sandaling ito, sa labas ng pinto, sabay na pumasok sina Long Yu at Dai Yian. Nang makita siya, biglang namula ang bilog ng mata ni Dai Yuner, at sa sandaling kumislap ang katawan niya, lumuhad siya sa harapan niya at hinawakan ang manggas nito. Kuya Long, hindi ako kumbinsido. Hindi ako magpapatalo sa masamang lalaki na iyon, siya iyon. Masyadong tuso. Nagsinungaling siya sa akin. Kung mas maingat ako noon, hindi niya ako mahuhuli. Hanggat nakikipaglaban ako sa kanya, paano niya ako uubusin? Isa akong kambal na espiritu. Kahit na ginagamit ko ito sa lahat ng oras ay nakikialam sa kanya ang soul impact. Bumaba ang mukha ni Dai Yian, okay, my little girl, don't make trouble. Kung matalo ka, talo ka. At saka, hindi ka talo sa kanya, kundi sa sarili mo. Imbes na magreklamo ka sa iba, isipin mo ang mga pagkakamali mo. Bakit mo ginawa? Ganon ba kadaling lokohin? Kung mas kalmado ang sarili mong isip, masasamantala ka pa rin ba niya? Napaawang ang bibig ni Dai Yuner, apat kuya, bakit mo itinatalikod ang siko mo? Kapatid ko ba o kapatid niya? Hindi na kita gusto. Tumawa si Long Yu at hinawakan ang ulo ni Dai Yuner, okay, my little princess. Sa susunod na laro, hayaan ang iyong ika-4 na kapatid na maghiganti sa iyo. Kung hindi niya kaya, Big Brother Long ang maghihiganti sa iyo. Our little princess, anong klaseng kalmado ang kailangan? Kung ikaw ay mahinahon, hindi ito ang little princess natin. Huwag kang magalit, napakaganda ng performance mo ngayon. Si Dai Yuner ay mukhang hindi pa rin kumbinsido, Kuya Long, noong tayo ay 2-on-2, nakilala natin si Tang Wulan,
kailangan mong turuan siya sa akin, at pagkatapos ay tulungan mo akong hawakan siya, at sisipain ko siya ng malakas. Huminga siya ng ilang talampakan. Nang marinig ni Dai Yian ang pag-uusap niya tungkol dito, hindi niya napigil ang takpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, at hindi niya matiis na tumingin ng diretsyo, ate, isa kang prinsesa. Paano ka magiging walang galang? Maangas na sinabi ni Dai Yuner, wala akong pakialam, gayunpaman, gusto kong ilabas ang aking galit. Kahit na ipinakulong ako ng aking ama, kailangan kong talunin ang taong iyon. Sni, tumikim si Tang Wulan, na magsisimulang magnilay. Nitong mga nakaraang araw, napakakalma ng kanyang puso, o sa madaling salita, sinadya niyang panatilihing mahinahon ang kanyang puso. Mula nang lumitaw ang pagkakahiwalay ni na Guyu at Guyu noong araw na iyon, pinanatili niya ang kanyang sarili sa ganitong estado ng pag-iisip. Bilang kapitan, alam niyang hindi niya maimpluwensyahan ang larong ito dahil sa kanyang kalooban. Katabi. Umupo si Guyu sa kanyang sofa, ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kap sa kanyang tiyan, na parang may iniisip. Biglang nagdilim ang ilaw sa kwarto. Tahimik na lumitaw ang isang figure sa silid. Isang babaeng nakasuot ng purple na damit. Napakaganda niya, na may mahabang dark purple na buhok na nakakalat sa likod niya, at maging ang kanyang mga mata ay purple, sobrang kakaiba. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang lilang halo ang biglang lumitaw sa silid, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Guyu, lumuhod sa isang tuhod, at magalang na nagsabi, Guru. Kumusta ang investigasyon? Walang pakialam na tanong ni Guyu. Sinabi ng babaeng naka-purple skirt sa malalim na boses, ayon sa aming pagsisiyasat, ang Mountain Dragon King na si Hua ng Longyu ay hindi dapat ipanganak kasama niya. Sa halip, nagkaroon siya ng mga kapangyarihan na katulad ng mana, na itinurok sa kanya at binago ang linya ng dugo. Kami, hinahanap ko ang lugar na ito ng mana. May ilang malalakas na tao sa Monster Academy na may mga hindi pangkaraniwang lakas, ngunit hindi kami magkakaroon ng isang malaking problema, ngunit sa aming lakas. Ang kilusan ay magiging napakalaki. Mahirap na hindi matuklasan. Huwag gugulatin ang damo at gulatin ang ahas. Hinaway-kaway ni Guyu ang kanyang kamay, hanapin ulit natin ang mga pagkakataon. Mamaya makikita rin natin ang lakas na ipinakita ni Long Yu. Hindi ko maramdaman ang aura ng lugar na iyon ng mana, dapat ay katulad ito ng spacecraft. Ang lugar sa gitna. May dugo ng Mountain Dragon King, baka nandoon din ang mga bagay na naiwan ko. Bumalik ang aking power seal, at inayos ko ito ng sunod-sunod. Nakumpleto na ito sa una. Magtatagal ito. Kung mahahanap ko ang naiwan ko, magiging mas mabilis ang proseso. Yes, Lord. Humanap tayo ng isa pang pagkakataon. Sa finals ng Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, dapat sumali din ang Dean ng Monster Academy. Magandang pagkakataon iyon para sa atin. Titingnan ko ng mas malalim ang oras na iyon. Para makita kung may makikita tayong clues. Sige, pumunta ka. Ikan-away ni Guyu ang kanyang kamay. Ang babaeng naka-purple skirt ay nanginginig ang katawan, naging purple meaning, at tahimik na nawala. Tumayo si Guyu, naglakad patungo sa bintana, tumingin sa bintana, at hindi namamalayang ibinaling ang kanyang ulo sa direksyon ng silid ni Tang Wulan. Shrek Academy, Poseidon Island. Nakaupo si Nier sa swing, dahan-daang umiindayog. Isang pares ng makatarungang guya ang nalantad, at isang pilak na buhok ang nakatabing sa likod ng kanyang ulo, na gumagalaw ng bahagya sa hangin. May bahagyang umaambon sa kanyang malalaking mata. Gusto ko talagang pumunta sa Star Luo Empire kasama ang kapatid ko. Nangako siya sa akin na hindi niya sasaktan ang kapatid ko bago ang araw na iyon. Kung hindi dahil sa kailangan ko ng karagdagang kapangyarihan para sugpuin ang kapangyarihan niya, siguradong susundan kita magkasama tayo. Kuya, kailangan mong bumalik ng ligtas. Miss na kita. Xingluo Continent, Xingluo Empire, Xingluo City. Today 16 enters 8. Kuya, may extra ticket ka ba? Gusto ko rin. Ano sa palagay mo? Huwag mong sabihing wala ako nito, kahit na mayroon ako, hindi ko ito maibebenta. Talagang ang kompetisyong ito ang pinakakapanabik sa kasaysayan. Ang laban natin sa Monster Academy vs. Shrek Academy. Kung maaari kang pumunta at panuurin ito ng personal, handa akong mabuhay ng ilang taon ng mas mababa. Inaasahan ko talaga ito. Oo. Sinong mag-aakalang magiging exciting ang 16-8 na laban? Nabalitaan ko na sa lahat ng 8 laban ngayon, 2 sa kanila ang duel sa pagitan ng Shrek Academy at ng Monster Academy natin. Lalong tutol dito ang kapitan ng Shrek Academy. Ang 4 na prinsipe natin. Ang 4 na prinsipe ang mananalo. Naglakad si Fanger sa kalye na nakasuot ng malaking balabal na maaaring matakpan ang kanyang ulo at mukha. Palaging may mga talakayan tungkol sa paparating na individual na kompetisyon 16 hanggang 8 sa mga tainga. Walang alinlangan, ang opinyon ng publiko ay sumusuporta sa Monster Academy ng isang panig, ngunit maaari ba talagang manalo ang Monster Academy sa 2 laro ngayon? Hindi ito mahuhusgahan ni Fanger sa kanyang sarili. Siyempre, nasa Monster Academy din ang hilig niya, sobrang makabayan. Gayunpaman, mayroon din siyang mahinahon na paghuhusga.
Ang lakas ng kapitan ng koponan ng Shrek Academy na si Tang Wulan ay isang misteryo pa rin. Mula sa simula hanggang sa wakas, wala talagang nakakita sa kanyang buong lakas. Ano nga ba ang baging na iyon? Sa huling laro, natapos ang laro nang lumabas ang baging. Ang Haring Tigre na si Dai Yian, ang kanyang maharlikang kataas-taasang apat na prinsipe, ay pumangalawa sa 8 Heavenly Kings. Sa 8 makalangit na hari, sila rin ang nangungunang mga powerhouse. Purong pamana ng hari. Pero kahit ganon, kaya ba niyang manalo si Tang Wulan? Tulad ng para sa iba pang laro, ito ay lubhang kawili-wili. Ang Shrek Academy ay tila may ganong sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master. Sa nakaraang laro, ang kanyang bilis at pagiging epektibo ng labanan ay medyo hindi mahina, ngunit pareho ito ay nakatago din. Sa pagharap kay Feng Wanglin-san, ito ay walang alinlangan na isang suntok ng karayom kay Maimang. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Siyempre, si Lin-san, na mayroong battle armor na may word of battle armor, ay dapat pa ring magkaroon ng mas maraming tagumpay. Nataranta na ang mga tao sa tunggalian ng dalawang kolehiyo. Sa katunayan, hindi nila pinansin na ang mga estudyante ng Shrek Academy ay 15 taong gulang pa lamang. Kahit na nanalo si Long Yu sa individual na kampyonato sa huli, hanggat nakapasok si Tang Wulan sa final, nanalo sana siya. Kung sila ay nasa parehong edad, si Tang Wulan ay isa ring one-word armor master, natatakot ako na talagang mahirap itong sabihin. Umaasa ako na matalo ng kanyang Royal Highness the Four Princess si Tang Wulan ngayon. Kung ganito ang kaso, mapangalagaan pa rin ito ang mukha ng Monster Academy. Habang naglalakad siya, biglang naramdaman ni Fanger na may lumabas sa shop sa tabi niya, at hindi niya namamalayan na huminto. Ang lalaki ay matangkad at balingkinitan, mas matangkad sa kanya, at nakasuot din ng hood, na nakatikip sa halos lahat ng kanyang mukha. Ngunit dahil sa kanyang tangkad, sa pananaw ni Fanger, makikita na lang niya ang kanyang profile. Sa sandaling makita siya ni Fanger, natigilan si Fanger, dahil nakilala niya ang tao sa isang sulyap. Tang Wulan, siya ba? Si Tang Wulan ay nagmamadaling lumayo sa kanya. Nang lumingon siya upang tingnan, nakita niyang nagbebenta ang tindahan ng mga pambihirang metal. Pupunta ba siya upang bumili ng mga bihirang metal? Bukas ay isang 16-8 na laro, mayroon pa rin siyang masayang pakiramdam. Si Tang Wulan ay nasa napakagandang kalagayan sa oras na ito. Ngayon, nakatanggap siya ng notice mula sa shop na kanyang pinagtulungan noon na may dumating na bagong batch ng mga bihirang metal, at pumili lang siya ng isang batch mula rito. Napakaganda ng presyo ng batch na ito ng mga bihirang metal. Pagkatapos ng purification, maaari itong magamit upang maghanda para sa hinaharap na paggawa ng 2-character battle armor para sa mga kasosyo. Bukas na ang laro. Ang kalaban na kailangan niyang harapin ay ang 4 na prinsipe. Walang alinlangan, ang kalaban ay makapangyarihan, mas malakas kaysa sa sinumang nakaharap niya noon. Ngunit ang kanyang kasalukuyang mood swings ay napakaliit, at ang emosyonal na pagsasara ay maaaring panatilihin siya sa isang napakakalmang estado. Ngunit alam din ni Tang Wulan na ang ganoong estado ay hindi lubos na kapakipakinabang, dahil kulang siya sa hilig sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi bababa sa maaari mong pigilan ang iyong kalooban na maapektuhan. Hindi niya gagawin. Bagamat sa loob-loob niya ay hindi mabilang na beses niyang sinabi sa sarili. Ngunit sa tuwing naaalala niya na inamin ni Guyu na dahil sa kapangyarihan ng kanyang kadugo kaya nilapitan niya ang kanyang sarili noong araw na iyon, mayroon pa rin siyang mga pagsabog ng colic sa kanyang puso. Kalimutan mo na, ayoko ng mga ganito. Masiglang umiling si Tang Wulan, babalik na sana sa hotel. Biglang bahagyang nanginig ang badge ng fighter sa dibdib ng kanyang damit. Convener na naman ba? Walang kamalay-malay na kinuha ni Tang Wulan ang badge at tiningnan ito. Oo naman, ang direksyon ng badge ay Tang Sek pa rin. Ang nangyari noong nakaraan ay nagbigay sa kanya ng 30,000 kontribusyon na puntos, at marami rin siyang naalala. Sa kanyang kasalukuyang antas ng isang puting manlalaban, mayroon siyang mahusay na merito sa kanyang mga kamay, at hindi mahalaga kung hindi siya makilahok sa aksyon sa loob ng ilang taon. Ngunit walang kamalay-malay na tumungo si Tang Wulan sa direksyon ng Tang Sect, umalis ang kanyang mga magulang, maging si Guyu ngayon. Umalis lang siya sa Academy at Zhang Sect, pati na rin sa mga partner sa paligid niya. Pumunta at tingnan kung ano ang mga kinakailangan ng Tang Sect. Ang punong tanggapan ng Tangmen sa Xingluo City ay katulad ng dati, na may dumaraming tao. Bago pumasok si Tang Wulan sa pinto, nakahanap siya ng isang malayong lugar at nagpalit ng damit bilang isang manlalaban, at mabilis na pumasok dito. Kasunod ng patnubay ng badge ng manlalaban, dumating sa likod bahay ng Tangmen, at sigurado, maraming mandirigma ang nagtipon dito. Sa pangkalahatan, batay sa kulay ng maskara sa mukha ng lahat, ang antas ng mga mandirigma ay madaling makilala. Ngunit nagulat si Tang Wulan na, maliban sa nakatayo sa harapan, lahat ng iba pang manlalaban na nakita niya sa oras na ito ay nakasuot ng puting maskara, ibig sabihin, lahat sila ay mga white level na manlalaban. Ang nakatayo sa harapan ay isa pa ring itim na antas na manlalaban, at nang makita niya ito, hindi napigilan ni Tang Wulan na ngumiti. Iyon ang isa. Kapareho ng huling pagkakataon. Bagamat nakamaskara siya, hindi na mababago ang hubog ng kanyang katawan at hininga. Hey!
Ang kanyang numero ay ganito sa huling pagkakataon. Hindi ko alam kung anong aksyon ngayon. Kung short action lang, okay lang. Habang nakatingin siya kay Heiyi, napatingin din si Heiyi sa kanya. Pagkatapos ay humakbang siya sa kanyang tabi at lumapit sa kanya. White-san, tanong niya. Makikilala ni Tang Wulan ang kanyang hugis ng katawan at hininga, paanong hindi niya makikilala si Tang Wulan? Ngumiti si Tang Wulan at tumango, hello, Black One. Ngumiti si Heiyi, mukhang nasa kabisera ka ng imperial sa lahat ng oras na ito. Isang magandang kapalaran ang magkita muli. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Isang bihira at magandang pagkakataon. 10 taong gulang lamang. Minsan lang sa 10 taon. Ano yon? Naguguluhan si Tang Wulan, ngunit parang hindi karaniwan. Hinihikayat siya ni Heiyi ng ilang salita pa bago siya muling naglakad papunta sa harapan. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga taong dumating, at hindi nagtagal ay nalampasan ang 30 katao sa huling operasyon. Bukod dito, dumarami pa rin ang bilang ng mga tao. Makalipas ang kalahating oras, sa likod bahay na ito, mahigit 100 white level fighters ang nagtipon. Maliban sa itim, lahat sila ay mga puting ranggo, at walang mga dilaw na ranggo at mga lilang ranggo na manlalaban. Okay, halos nandoon na ang lahat. Sa wakas ay sinabi ni Heiyi. Nakatutok din sa kanya ang mga mata ng lahat ng white fighters. Sinabi ni Heiyi sa malalim na boses, tungkol sa operasyong ito, matagal nang naabisuhan ang mga lokal na sangay. Sa mga white level fighters, ang mga may cultivation base sa ibaba ng level 40 at sa itaas ng level 50 ay hindi kasama. Nakumpleto na ang one-word battle armor, maliban sa mga maaaring ma-promote sa yellow level. Ngayon, sino sa inyo ang tumatayo sa dalawang sitwasyong ito, alinman sa mga ito ay hindi maaaring lumahok sa operasyong ito. Matapos marinig ang mga salita ni Heiyi, lumabas ang 5 puting level na mandirigma. Magalang na sinabi ng isa sa kanila, iginagalang naman lalaban sa antas ng itim, nalampasan ko lang ang 50 antas, hindi ba? Tumango si Black, oo, napakahigpit ng mga paghihigpit sa lugar na iyon. Hindi ka maaaring pumasok sa lampas sa level 50. Kung ikaw ay nasa mga katulad na sitwasyon, pagkatapos ay maaari kang bumalik muna. Isa pa, gusto kong paalalahanan ang lahat, huwag subukang itago ito, kung hindi, manibiro mo lamang ang iyong mga buhay. Ang lugar na iyon ay hindi biro. Ang tolerance ng space crack ay batay din sa hindi lakas at hindi maaaring lumampas sa lakas. Ito ay nasubak sa pamamagitan ng mga nakaraang henerasyon na maingat na lumabas. Walang alinlangan, ang mga mandirigma sa Tang Sekdao Soul Hall ay napakatapat, at walang lumabas muli. Medyo nanlumo din yung mga lumabas kanina. Nang marinig ito, kahit na hindi pa rin alam ni Tang Wulan kung ano yun, interesado na siya dito. Ito ay malinaw na ito ay dapat na isang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang sarili. Sinabi ni Heiyi sa malalim na boses, mayroong 30 lugar sa kabuuan, ngunit ayon sa mga nakaraang tuntunin, bawat isa sa inyo ay may pagkakataon. Magsasagawa kami ng isang pagsubok na paligsahan, at ang nangungunang 30 kalahok sa pagsubok ay maaaring lumahok sa aksyon na ito. Ang mga sumusunod ay nahahati sa mga grupo. Ang mga pagsubok ay isasagawa pagkatapos ng 1 buwan. Mga 10 araw pagkatapos ng mga pagsubok, aalis kami upang lumahok sa aksyon na ito. Isinasagawa sa ibaba ang pagkilala sa badge ng manlalaban. Ito ay isang item na dapat isagawa sa lahat ng nakaraang aktibidad upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng manlalaban. Hindi nagtagal, natapos ang kumpirmasyon ng pagkakakilanlan. Itim, puting 3, lumabas ka. Nagtagal si Tang Wulan bago napagtanto na si Heiyi ay tumatawag sa kanyang sarili, at nagmamadaling lumabas sa karamihan at pumunta sa harapan. Black One, sa huling operasyon laban sa Green Skull, dinala ni Baisan ang diwa ng kawalang takot, halos binayaran ang presyo ng kanyang buhay, at pinrotektahan ang lahat ng mga kasosyo na kasangkot sa operasyon. Dahil sa kanyang mga tagumpay, sa makatuwid, ang mga tauhan na lumahok sa operasyon ng Dragon Valley sa pagkakataong ito, siya ay direktang makakakuha ng lugar. Walang nagtanong dito. Ang Tang Sect ay palaging ang pinakamakatarungan sa bagay na ito, nagbibigay kasiyahan sa mga serbisyo, at pinarusahan. Malinaw ang mga gantimpala at parusa. Salamat Heiyi. Nambobolang sabi ni Tang Wulan. Ayon sa oras na inanunsyo noon ni Heiyi, makalipas ang 40 araw, dapat ay natapos na rin ang Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. May time lang ako. Anong uri ng Dragon Valley Operation ang mukhang kawili-wili? Pagdating ng oras, iulat kay Teacher Wu at subukan ito. Inilipat na ngayon si Teacher Wu sa bulwagan ng pagsamba, at napakalinaw sa kanya ng misyon ng Tang Sect. Ano ang misyon ng Dragon Valley? Si Heiyi ay walang anumang paliwanag, at si Tang Wulan ay hindi alam ito mismo. Isa pa, hindi pa niya nagawang magtanong sa iba. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa Daoluo Continent, at siya ay nag-aalala na kung ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, wala siyang kinalaman sa halatang gawaing pangkapakanan na ito. At si Teacher Wu, na mula rin sa Daoluo Continent, ay natural na hindi alam kung ano ang Dragon Valley Operation na ito. Ang individual na kompetisyon ng Continent Young Senior Soul Master Elite Contest, 16 sa 8.
Madaling araw, nakaharang na ang paligid ng Xingluo Stadium. Kahit na hindi ka makapasok sa stadium para manood ng laro, mapapatingin ka pa rin sa malaking screen sa labas, at ramdam mo ito kahit makinig ka sa mga tagay sa loob ng stadium. Ang kapaligiran. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay napakaganda, ang mga tao ay palaging nangangailangan ng ilang kaguluhan. Para sa mga tao ng Star Luo Empire, ang kompetisyong ito ay ganoon din. Si Tang Wulan, Xe, at Yuanan Yahui ay pumasok sa venue sa ilalim ng escort ng isang hukbo na opisyal na ipinadala ng Star Luo Empire. Yuanan, paano ko pag-uusapan ang mga bagay-bagay sa iyo? Bulong ni Xe kay Yuanan. Anong problema? Nilingan siya ni Yuanan. Ngumiti si Xe, kung manalo ako sa larong ito, magiging girlfriend kita. Okay. Sinabi ni Yuan Yahui sa galit na boses, lumabas ka. Mukhang naagrabyado si Xe, hindi ba't mabuti para sa iyo na gawin ito, kailangan mong bigyan ako ng pagkakataon. Ito ay magiging isang bagay sa hinaharap upang talunin ka, ngayon nakita mong puspusan na ang kompetisyong ito, maaari mo ba akong bigyan ng motibasyon? Tumingin sa kanya si Yuan Yahui at mahinang nagsabi, hindi. Hinawakan ni Tang Wulan si Tang Wulan sa kabilang side, Captain, tingnan mo siya. Ganito niya ako tinatrito, at wala kang pakialam dito bilang kapitan. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, kung may kakayahan kang gawin ito sa iyong sarili. Hindi ko kayang pamahalaan ang ganitong uri ng bagay. Ngumuso si Xe, wala kang pakialam sa akin, tapos kusa akong natalo sa laro. Nagkibit balikat si Tang Wulan, hindi ka natatakot na tusukin sa gulugod ng lahat, anuman ang gusto mo. Malamig na sinabi ni Yuan Yahui, bagaman hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo, kung kusa kang matatalo sa laro, ipinapangako kung hindi ka magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataon sa hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ni Xe, at agad niyang hinampas ng stick ang ahas. So, kung kaya kong talunin ang kalaban ko, may chance man lang ako, di ba? Hindi siya pinansin ni Yuan Yahui, huwag masyadong lumayo. Ngumiti si Xe, naiintindihan ko. Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang noo, gusto niyang itanong kung ano ang eksaktong naiintindihan ng taong ito. Pero hindi madaling mawala ang sigla niya ngayon, tingnan mo na lang ang fighting spirit niya. Para sa laro, ito ay palaging isang magandang bagay. Ang bilang ng mga tao sa waiting zone ay bumababa habang ang laro ay umuusad, at ngayon ay may 16 na posisyon na lamang ang natitira. Si Dai Yuner ay hindi pinayagang pumasok. Dumating na ang mga tao mula sa Monster Academy, at ngumiti si Long Yu kay Tang Wulan nang makita niya si Tang Wulan. Kalmado ang mga mata ni Dai Yian, at tumanggaw siya kay Tang Wulan. Magalang ang mga tao, at natural na hindi magiging bastos si Tang Wulan, at tumanggaw rin kina Long Yu at Dai Yian. Direktang sinalubong ng mga mata ni Xe ang kanyang kalaban. Si Lin San ay isang payat na binata na may panggitnang pangitaas na anyo at panggitna itaas na katawan. Mukhang mas tahimik kaysa kay Teng Teng. May isang uri ng kawalan at kagaanan. Sa 8 makalangit na hari, siya ang hindi gaanong napapansin. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang kanyang mga katangian ay iba sa iba. Naramdaman ang titig ni Xe, itinaas ni Lin San ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig, walang anumang pagbabago sa mood. Nagtaas ng kilay si Xe, at ang isang malakas na hangarin na lumaban ay hindi napigilan na sumambulat. Tumingin si Dai Yian kay Lin San na may ngiti sa kanyang mukha, mukhang hindi kumbinsido ang iyong kalaban sa iyo. Lakas! Mahinang sabi ni Lin San. Walang magawang sinabi ni Dai Yian, palagi kang nagsasalita ng napakaikli, maaari ka bang mamatay sa pagsasabi ng ilang salita pa? Oo. Isang salita lang ang lumabas ni Lin San sa pagkakataong ito. Speaking of Lin San, isa rin siyang legend sa Monster Academy. Siya ay may walang malasakit na personalidad at halos walang libangan maliban sa paglilinang. Sa lahat ng 8 makalangit na hari, ang kanyang talento ay ang pinakamasama, at gayon din si Wan. Gayunpaman, nagawa niyang maging pang-4 na ranggo na pag-iral ng 8 Heavenly Kings. Bukod dito, kahit na sina Sumo at Dai Yian, na nauna sa kanya, ay hindi inisip na tiyak na matatalo nila siya. Walang pakialam si Lin San sa mga ranggo na ito, dahil espesyal na ibinigay ito ng akademya para makuha ang posisyon ng 8 makalangit na hari. Handa siyang maging isa sa 8 makalangit na hari dahil makakakuha siya ng mas mahusay na mga mapagkukunan ng pagsasanay at maaaring harapin ang mas malalakas na kalaban. Bukod dito, walang ibang dahilan. Kung ilalarawan siya ni Dai Yian sa isang pangungusap, kung gayon, napakasimple, ang taong ito ay ipinanganak upang lumaban. Ito ay si Feng Wang Lin San, isang napaka hindi kapansin-pansing estudyante sa 8 Heavenly Kings, ngunit napaka-optimistiko tungkol sa Monster Academy. Bagamat hindi masyadong bagay sa kanya ang 4 na salitang kasipagan na kayang bumawi sa katorpehan, siya ay nagpapakita ng sipag at tiyaga ng lubos. Welcome everyone to come to the scene to witness the 16th to 8th competition in the individual competition of the Mainland Young Senior Soul Master Elite Competition. Ang kompetisyon ngayon ay isisilang ang nangungunang 8, at sila ang magiging pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Fang sa oras na ito, ang boses niya ay umalingaw sa stadium.
Kapag pinag-uusapan ito, siya at ang mga manunood sa eksena ay itinuon ang kanilang mga mata sa direksyon ng battle zone. Naupo na ang 16 na kalahok, at ang paghihintay sa kanila ay isang laro na magpapasya sa kanilang kapalaran. Ang nangungunang 8 sa mga nakaraang kompetisyon ay hindi lamang makakatanggap ng masaganang pabuya, ngunit magiging highlight din ng kanilang paglago. Hanggat mayroong ganoong tala sa personal na impormasyon, kung gayon ang anumang lugar sa imperyo ay maaaring tretuhin ng mas mabuti. Kung pipiliin mong sumali sa hukbo, agad kang magiging intermediate officer. Kung pipiliin mong sumali sa isang angkan, sekta, o makisali sa anumang propesyon, makakatanggap ka ng malalaking benepisyo. Kasabay nito, bibigyan siya ng isang kabalyero ng imperyo. Oo, ang pamagat. Sa pag-unlad ng panahon, ang pamagat ay hindi lamang nawala, ngunit naging mas mahalaga. Sa Star Luo Empire ngayon, dalawa lang ang paraan para makuha ang titulo. Ang isa ay upang makakuha ng pambansang pagkilala sa bisa ng lakas, tulad ng kasalukuyang kompetisyon, at ang isa ay upang makagawa ng mga natitirang kontribusyon sa bansa. Higit pa rito, kahit anong titulo ito, hindi ito maaaring namamana. Ngunit ang mga benepisyo ng pagiging kabalyero ay napakalaki pa rin. Ang titulo ng Star Luo Empire ay wala ng konsepto ng isang sinaunang fifth sa panahong ito, ngunit nakakuha ito ng serye ng mga pambansang benepisyo sa kapakanan. Masasabing kapag nagkaroon ka na ng titulo, kahit ang pinakamababang titulo, buong buhay mo ay maginhawa mo na. Mas may kakayahang makakuha ng matayog na katayuan sa lipunan. Pagpasok sa nangungunang 8 ng individual na kompetisyon, bibigyan ka ng titulong Baron, na kung saan ay upang maunawaan ang mga patakaran ng kompetisyon. Kung maaari mong mapanalunan ang kampyonato, direkta kang tatawaging Viscount. Alam mo, kung ikaw ay nasa hukbo, kailangan mo ng maraming tagumpay upang makakuha ng gayong gantimpala. Ang katayuan ng isang Viscount sa Star Luo Empire ay maihahambing sa Panginoon ng isang lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit lahat ng kabataan ay handang sumama sa kompetisyon. Kapag nakapasok na sila sa top 8, masasabing one step to the sky na sila. Anuman ang kanilang dating katayuan, magagawa nilang makuha ang titulo at maging isang tunay na maharlika. Kahit na walang fifth, ang isang imperial capital real estate ay kailangang-kailangan. Ang estado ang may pananagutan sa lahat ng gastos. Sa makatuwid, bukod kina Tangulan, XCXC, at Yuan and Yahui, lahat ng contestant na dumating para lumahok ngayon ay ang 3 lang ng Monster Academy na medyo kalmado. Ang iba pang 10 kalahok ay pawang sabik na subukan. Siyempre, ang saligan ay hindi Shrek o Monster Academy ang kanilang kalaban. Napaka-excite ng unang laro ngayon. Magiging duel ito sa pagitan ng dalawang Agile Spirit Warfare Masters. Player na si XCXC mula sa Shrek Academy ng Daoluo Mainland, at King of Wind mula sa aming Monster Academy. Lin San, please. Nasa stage ang magkabilang panig. Tumayo si Lin San ng mapayapa, sina Tangulan at Yuan and Yahui ay sabay na tumingin sa isa sa 8 makalangit na hari na hindi pa nakikilala sa kanila noon. Si Lin San ay mapayapa, at ang kanyang pakiramdam ng pag-iral ay ang pinakamahina sa 8 makalangit na hari, ngunit sa oras na ito kapag sila ay tunay na nagmamatsyag sa kanya, hindi nila maiwasang makaramdam ng takot. Malakas na kalaban. Ang pag-iisip na ito ay nangyari sa kanilang dalawa ng sabay. Ang hininga ni Lin San ay masyadong mapayapa, at ang katahimikan ay halos naaasimaw sa hangin, at ang buong tao ay tila walang pakiramdam ng pag-iral. Bilang isang Agile Attack Type Spirit Master, ang estado na ito ay malinaw na umabot sa isang tiyak na antas. Hindi tumingin si XCXC sa direksyon ni Lin San. Siya rin ay mukhang napakakalma sa sandaling ito, at ang kanyang karaniwang pagtakas ay tila ganap na nawala sa sandaling ito. Lumabas at naglakad sa direksyon ng platform ng kompetisyon. Nakatutok si Yuan and Yahui kay XCXC, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata, talagang lumaki na siya, ang larong ito, para sa kanya, ay malamang na magiging isang napakalaking kahirapan. Tila hindi mahirap para sa kanya na talunin si Teng Teng sa araw na iyon, ngunit sa katunayan, ginagawa na niya ang kanyang makakaya. Si Teng Teng ay natalo sa kanya higit sa lahat dahil sinamantala niya ang pagkakataon at hindi niya maintindihan ang kanyang kambal na martial arts. Pagkatapos noon, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Teng Teng na muling tumayo. Ang Wind King na si Lin San ay mas malakas kaysa sa Shadow King na si Teng Teng, pero paano naman si XCXC? Kaya mo bang harapin ang iyong kalaban? Sa oras na ito, nakatungtong na ang dalawa sa entablado. Ang liwanag ng kalasag na gabay ng kaluluwa ay tumaas. Natahimik din ang audience. Hanggang sa sandaling ito, nagkatinginan sina XCXC at Lin San. Nakatuon ang tingin ni XCXC, at ang tao ay nakatayo roon na parang isang iskultura. Ang mga mata ni Lin San ay payapa, at ang buong tao ay kalmado, tulad ng simoy ng hangin, na tila ba ito ay maaaring mawala anumang oras. Mayroon silang ganap na magkakaibang mga ugali, ngunit lahat sila ay sensitibo at nakakasakit. Ang mga ruta ng pagsasanay ng dalawang panig ay malinaw na ganap na naiiba. Ang tagumpay ng larong ito ay muling magsisimula sa labanan sa pagitan ng Monster Academy at Shrek Academy.
Tinalo ni Yuan Enyahui ang Shadow King na si Teng Teng at ganap na ipinakita sa mga tao ng Star Luo Empire na ang Shrek Academy ay hindi lamang may tanggulan, bawat isa sa kanila ay may malaking lakas. Pagsisimula ng laro. Sa malakas na sigaw ng referee, opisyal na nagsimula ang speed battle na ito. Halos sabay na nagsimula sina XCXC at Lin San, at parehong sumugod sa kanilang mga kalaban. Lumipad palabas si XCXC na parang matalim na palaso. Napakabilis. Tila mas casual si Lin San, lumilipad sa kanyang direksyon, ngunit makikita ng sinumang may matalinong mata na ang bilis ni Lin San ay hindi mas mabagal kaysa kay XCXC, o mas mabilis pa. 3 purple at 2 itim, 5 spirit ring ang bumangon mula sa paa ni Lin San, ganap na nalampasan ang 4 na purple spirit ring na umaangat mula sa katawan ni XCXC. Ang unang spirit ring ay nagniningning, at ang mga kamay ni Lin San ay biglang nagdagdag ng 2 cyan ray. Sila ay 2 wind blades na hugis gasuklay, na mukhang napakagaan ngunit matalas. Ang bawat talam ng hangin ay isang talampakan lamang ang haba, na ipit sa kanyang palad, tulad ng 2 kakaibang talam ng buwan. Salamat sa paghawak ng mahigpit sa Light Dragon Dagger sa iyong kanang kamay. Ang malamig na liwanag sa iyong mga mata ay kumikislap, halatang araw na, ngunit ito ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na lahat ng kanilang madadaanan ay naging gabi, tahimik at nakakatakot. Sa 2 agile attack system ng mga Spirit Masters na nagmamadali ng buong lakas, ang distansya ay sandali lamang. Ang 2 figure ay tila magkakapatong sa isa't isa sa isa o 2 paghinga. Sa sandaling magkalapit ang 2, sabay na naging ilusyon ang kanilang mga figure. Pinagmumultuhan. Walang duda na ang mga multo ay nawala. Pareho. Ding! Sa malutong na tunog, ang lumipad palabas ay si Feng Wang Lin San. Sa ilalim ng unang banggaan, para siyang sinag ng simoy na lumalayo. Ngunit saglit na huminto ang mga yabag ni XCXC, at may dagdag naman siya ng dugo sa kaliwang balikat. Napakabilis. Palihim na sabi ni XCXC sa kanyang puso. Sa banggaan lang, hindi ang kalaban ang nahirapan. Nang magkadikit ang magkabilang panig, malinaw niyang naramdaman na mahina ang kalaban, at para siyang itinulak sa ere, ngunit ang totoo, sinamantala niya ang pagkakataong maglunsad ng pag-atake. Ang anggulo ng katawan sa hangin ay nagbago sa isang nakakalito na paraan, at ang bilis ay napakabilis. Matigas ang puso ni XCXC. Kung hindi lang siya mabilis mag-react, mas higit pa sa pagkamot ng balat ngayon lang. Tumalon si XCXC, muling sinaksak ang Light Dragon Dagger, sa pagkakataong ito, ang bilis niya ay mas mabilis kaysa dati. Ngunit isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang katawan ni Lin San ay tila natunaw, ang magaan na dragon na dagger ni XCXC ay kumikislap ng gininto ang liwanag, at tila laging natatakpan ang kanyang katawan, ngunit hindi ito makatama. Parehong hindi na gumamit ng extra spirit ability, ganito na lang, tuloy-tuloy ang pagbangga nila sa sobrang bilis. Malinaw na si Lin San ang nangunguna. Nakikita ng lahat na sa bilis at liksi, kailangang lampasan ni Lin San si XCXC. Ang 2 puntong ito ang pinakamahalagang aspeto ng Agile Attack Type Spirit Masters. Lalo na, ang bilis nito. Ang Agile Attack Type na Spirit Master ay binibigyang pansin ang pagiging mabilis at hindi masira. Kapag ang bilis ay natalo na ng kalaban sa XC, pagkatapos ay masupol na ito. Hindi bababa sa 6 na pinsala sa kanyang katawan, ngunit habang ang isa ay bumaba at ang isa ay lumalaki, ang kalamangan ni Lin San ay lalago at mas malaki. Ang paghuhusga at pagpapaliwanag ni Fanger ay napakatumpak, at ang kinakaharap ngayon ni XCXC ay ang magiliw at ambon na pag-atake ni Lin San. Hawakan lang at umalis ng walang tigil. Bagamat kaunting pinsala lang ang may iwan ni XCXC sa bawat pagkakataon, hindi mahawak ni XCXC si Lin San dahil mabilis siyang umiwas. Sa ganitong paraan, ang patuloy na pinsala ni XCXC ay puro pagkahapo. Ngunit si Lin San mismo ay hindi niya inatake. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Lin San ay napakatalino, gamit ang kanyang bilis at flexibility para malampasan si XCXC, hindi humahabol ng one-hit kill, ngunit patuloy na pinapataas ang kanyang kalamangan, gamit ang oras para ibahin ang kanyang kalamangan sa tagumpay. Naghihintay siya, pagkatapos na hindi makayanan ni XCXC ang ganoong pag-atake, sa sandaling gumamit siya ng mas mataas na antas ng kakayahan sa espiritu, kapag nabalisa ang kanyang isip, pagkatapos ay dumating ang pagkakataong talunin ang kaaway. Ang sobrang bilis ng banggaan sa isa't isa ay nagpasilaw sa mga manunood, at nakikita lang ng karamihan ng mga tao ang 2 anino na patuloy na kumikislap. Ni hindi nila makita na nasugatan si XCXC, at pagkatapos lamang ng paliwanag ni Fanger ay nalaman nila kung ano ang nangyayari sa playing field. Ang paghinga ni XCXC ay unti-unting bumibigat. Bagamat napakaliit ng mga sugat sa kanyang katawan, kahit ang pinakamaliit na sugat ay magdudugo at masakit. Ngunit ang mga ito ay makakaapekto sa kanyang pagiging epektibo at estado ng labanan. Mahigit 100 ang mga butas na ang kanyang katawan, at ang mga damit na naputol ay bahagyang itataboy sa panahon ng pagkilos. Ang ganitong bilis ng banggaan ay tiyak na hindi isang komportableng pakiramdam. Kung ito ay magpapatuloy, ang kanyang mga pagkakataon ay bababa at bababa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lin San mula simula hanggang wakas, palagi siyang kalmado at kalmado, napakatahimik ng kanyang puso, hindi siya nagmamadali.
Ang mga pagkakataon ay nilikha ng kanyang sarili, at kung gaano katagal ang pagkakataon ay nilikha ay hindi mahalaga sa kanya. Ginamit niya ang parehong mga taktika kay Teng Teng, at sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya. Noong nakikipag-usap sa kanya si Teng Teng, hindi niya alam kung gaano karaming mga pamamaraan ang ginamit niya upang makahanap ng pagkakataong talunin si Lin San, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tila pareho silang isa sa 8 Heavenly Kings, ngunit sa harap ni Lin San, hindi nanalo si Teng Teng. Sa makatuwid, nakumbinsi rin siya ni Lin San. Ang pagkakita kay Lin San ay tatawagan ng ikatlong kapatid. Sa 8 makalangit na hari, walang mas masipag kaysa kay Lin San. Ang bilis at liksi na taglay ngayon ni Lin San ay nagmumula sa kanya. Ang kanyang talento ay ang pinakamahina, ngunit siya ang pinakamahirap, pinakamatyaga, at pinakapokus. Nagsasanay ako ng gusto araw-araw, naghahanap ng sarili kong paraan. Ang naranasan niya ay lampas sa imahinasyon ng iba pang 7. Maging si Long Yu ay nagsabi na sa usaping pagsisikap, hindi siya kasing galing ni Lin San. Ang unang maliksi na pag-atake ng Monster Academy, hindi lang basta-basta tinawag. Biglang kumislap ang figure ni XCXC, dumaan kay Lin San, at bahagyang lumipas ang talim ng hangin sa kamay ni Lin San, nag-iwan ng peklat sa kanyang likod. Gayunpaman, pagkatapos lumapag sa pagkakataong ito, hindi umatras si XCXC sa unang pagkakataon, ngunit huminto sa parehong oras na ang kanyang mga paa sa lupa. Nagkaroon ng static at isang paggalaw, ang mga pagbabago ay napakabigla, at siya ay lumapag na parang isang iskultura. At si Lin San ay palaging nasa estado ng high-speed combat. Ang kanyang figure ay dumaan na parang kidlat, at ang katawan ni XCXC ay nagkaroon ng 3 galos na halos agad-agad. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang katawan habang nakatayo doon. Sa pamamagitan ng pag-magnify ng screen, nakita niyang nakapikit siya. Hawak ang Light Dragon Dagger sa kanang kamay at itinaas ito sa kanyang dibdib, ang buong tao ay tila natigilan doon. Isang sulyap ng pagsang-ayon ang sumilay sa mga mata ni Lin San. Ang bagets na ito mula sa Shrek Academy ay talagang nalampasan ang kanyang sarili sa mga tuntunin ng talento. Gumawa ng mga tumpak na paghatol sa napakaikling panahon, at nang ahas na sundin ang sarili nilang mga paghatol. Ito ay hindi isang madaling gawain. Dahil ito ay gagawing mas passive siya, ngunit kapag ang ganap na bilis ay hindi kasing ganda ng kanyang sarili, sa ganitong paraan lamang siya makakahanap ng ilang mga pagkakataon. Pero ganoon nga ba kadaling hanapin ang pagkakataon? Hindi huminto si Lin San, sa kabaligtaran, ang kanyang bilis ay biglang tumaas. Ang bilis na dating ganap na napigilan si XCXC ay hindi ang pinakahuli. Ang asol na liwanag ay nananatili, at tila may saya na buhawi sa paligid ni XCXC, na tumatama sa kanyang katawan, at patuloy na umaatake sa kanya ng paulit-ulit. Dahan-daang ibinaba ni XCXC ang magaan na sandang ng dragon upang protektahan ang kanyang katawan, at paminsan-minsan ay gumawa siya ng mga aksyon na tila handa, na parang sasabog ito anumang oras. Ang kanyang aura ay patuloy na bumubuti, ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Ilang sandali lang, at sa pananaw pa lang, naging dugo na siya. Hindi alam ni Yuanan Yahui kung kailan naupo na siya ng tuwid, umayos ang likod niya. Ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan, at si XCXC ay pinigilan ng lubos. Mula sa kanilang mga mata, hindi nila makita na may pagkakataon si XCXC. Ang magkabilang panig ay hindi gumamit ng malalakas na kakayahan sa espiritu at sandata sa labanan, ngunit walang duda na mayroon silang 5 spirit ring, kabilang ang 20,000 taong spirit ring. Dapat ay pinigilan siya nito sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng espiritu. Hindi sa banggitin ng battle armor. Sa ganitong sitwasyon, nasaan ang pagkakataon? Ding! Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang biglang tumunog sa larangan ng paglalaro. Pagkatapos ay umatras si Lin Sanpiao, kumikinang pa rin ang Light Dragon Dagger ni XCXC na may maningning na gintong liwanag. Sa sandaling ito, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Salamat, sabi ni XCXC kay Lin San. Gumalaw ang puso ni Lin San at ngumiti ng walang pakialam, huwag kang magpasalamat, ito ang iyong pangunawa. Kahit na sinabi ko, hindi ko maiwasang magulat. Sa labanan sa panahong ito, nag-iwan ako ng maraming galos sa kalaban. Hindi lamang ito nakaapekto sa kanyang fighting spirit at mentality, ngunit siya ay patuloy na pinasigla ng nakakatusok na sakit. Sa totoo lang ay may direksyong pagkakahawak sa kanyang ghost trail. Sa madaling salita, si XCXC ay may mas malalim na pag-unawa sa mga anino ng multo. Ang mahusay na kaalaman ng Tang Sect ay maaaring ipagpalit para sa mga kontribusyon na puntos sa loob ng Tang Sect, ngunit gaano ka-simple ang natatanging kaalaman ng Tang Sect. Hindi ito nangangahulugan na maaari mong ganap na matutunan ito pagkatapos mong matutunan ito. Kung nais mong tunay na gamitin ang kapangyarihan ng maraming mga kamangha-manghang pag-aaral, kailangan mo ng patuloy na malalim na pag-unawa at higit pang karanasan. Walang alinlangan, sa proseso ng pagpikit ng kanyang mga mata at pakiramdam, ang pag-unawa ni XCXC sa mga anino ng multo ay napataas sa isang antas sa pamamagitan ng mga aksyon ni Lin San. Para sa kanya, ito ay isang napaka-epektibong pagpapabuti ng lakas. You really deserve to be a student of Shrek Academy. When I realized this step, it was 2 years later than you.
Walang pakialam si Lin San na purihin ang kanyang kalaban. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at kalmado pa rin ito at maangin. Ang isang mahusay na kalaban ay magpapasigla lamang sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, sa kanyang mga mata, si XCXC ay hindi sapat upang tunay na maging kanyang kalaban. Ang pinakamalakas na hangarin ay ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Sa ganitong paraan lamang maaaring ang pakiramdam ng pang-aapi ay maging isang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos, na ginagawa siyang mas mahirap at mas mahirap sa daan ng paghahangad ng kapangyarihan. Para kay Lin San, magiging masaya lang siya kapag naging mas malakas si XCXC. Mag-ingat ka. Isang saya ng kumislap sa mga mata ni Lin San, at ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan ay nagniningning. Sa susunod na sandali, may dampi ng sayan sa kanyang buong katawan, at ang kanyang figure ay nasa buong kalangitan habang ang kanyang katawan ay kumikislap. Napakabilis. Nang inag ang puso ni XCXC. Ito ay lumabas na ang nakaraang bilis ay hindi ang kanyang ultimate, at ang kanyang kakayahan sa espiritu ay maaari pa ring tumaas ang bilis. Sa sandaling ito, sa kanyang mga mata at sa kanyang puso, hindi niya maramdaman ang tunay na posisyon ni Lin San. Sa paligid ng kanyang katawan, tila may alon ng hangin. Ang mga hangin ito ay libre at walang katiyakan, at hindi nila lubos na maunawaan ang anumang mga batas. Isang cyan light ang kumislap, at si XCXC ay may isa pang sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang nakapaligid na sitwasyon ay naging isang malaking mapang ipong puwersa upang sugpuin siya. Parang hilingan ng karne. Ito ang pressure na dala ng absolute speed advantage. Kinagat ni XCXC ang dulo ng kanyang dila at biglang umikot ang kanyang katawan sa napakabilis na lugar, na ginawang gininto ang bagyo ang gintong punyal sa paligid ng kanyang katawan. Iyon ang kanyang pangalawang kakayahan sa espiritu, ang Guanglong Storm. Ang siksik at malulutong na tunog ng ding-ding-ding ay patuloy na tumunog, na isang banggaan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit sa gininto ang liwanag na Dragon Storm na napalingon ni XCXC, may malabong dampi ng dugo, iyon ay sarili niyang dugo. Ang mga sugat na dating nasugatan ay nagsimulang makaapekto sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa oras na ito. Okay. Marahan na sumigaw si Lin San, at biglang nagsara ang mga cyan figure sa paligid niya. Nang muli siyang makita ng mga manunood, talagang nag-hover siya sa ere. Alam mo, nang hindi gumagamit ng soul guidance device, kung gusto mong lumipad sa himpapawid, kailangan mong mag-cultivate sa 7th ring level. Ngunit sa sandaling ito, nasuspine si Lin San sa himpapawid dahil sa kapangyarihan ng kanyang sariling kaluluwa. Sa paligid ng kanyang katawan, ang cyan na hangin ay lumilipad at lumalamig, dala ang kanyang katawan, at siya mismo ay parang bahagi ng hangin. Tumigil ang katawan ni XCXC, isang patak ng dugo ang dumausdas pababa, at isang tilamsik ng pula ng dugo ang lumitaw sa lupa. Give up. Hindi kita kalaban. After 5 years, you can try. Mataimtim na sabi ni Lin San. Malayang ngumiti si XCXC, na parang hindi umaagos sa kanya ang pulang dugo, kailanman ay hindi nakaugalian ng Shrek Academy na sumuko. May kakayahan siyang talunin ako. Tumango si Lin San, naiintindihan ko. Pagkatapos, tapusin na natin ito. Habang nagsasalita, ang bughaw na liwanag sa kanyang katawan ay biglang naging matindi, ang ikaapat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap, at ang mga makakapal na talim ng hangin ay lumitaw sa kanyang katawan. Nakahawak ang dalawang hawakan. Sa isang kisap mata, libu-libong wind blades ang lumitaw sa tabi niya. Tumalikod. Mahinang sabi ni Lin San. Biglang umikot ang mga wind blades na iyon sa kanyang katawan sa sobrang bilis, at siya mismo ay napalibutan ng asul na liwanag, at patuloy na lumipad patungo sa mas mataas na lugar. Para itong buhawi na lumilipad ng mataas. 1 Ian Spirit Ring Skill, Wind Dragon Blade. Matapos makita ng malinaw ang lakas ni XCXC, nagpasya si Lin San na huwag ituloy ang larong ito. Dahil hindi naman siya gaanong natulungan ng mga ganitong kalaban. Pagkatapos, huwag nang mag-aksaya ng oras. Itinaas ni XCXC ang kanyang ulo at tinitigan ang Wind Dragon Blade na pumailang lang sa langit at lumalaki pa rin. Siyempre alam niya na kapag nahulog ang Wind Dragon Blade, ito ay isang kulog. Maaari rin itong maging isang mapang wasak na suntok laban sa kanya. Ngunit hindi siya mahiyain, nakataas ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, ang kanyang kanang kamay ay nasa harap, at ang kanyang kaliwang kamay ay nasa likod. Isang malabong gininto ang ambon ang bumungad sa kanyang katawan, na nagiging momentum. For more videos, please like, share and subscribe.